The Boss Husband. Credit to the author. 373 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Premier Nigel, bakit bigla kang bumisita? Nagulat talaga ako na nandito ka. Haha, sabi ni Parley at tumawa. Bago naglakad palapit kay Gilmore, inabot niya ang kanyang braso para makipagkamay. Si Justin na nakatayo sa tabi ni Gilmore, gayunpaman, ay ganap na hindi pinansin, na parang wala siya. Si Gilmore ay mukhang tuwang-tuwa. Parley, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na itigil mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan kapag nasa private tayo? Naniniwala ka ba na hindi ko alam na hindi totoo ang mga salita mo? Hehe, kilalang kilala talaga ako ni Old Nigel. Pero, nararapat lang na parangalan ka sa harap ng napakaraming sundalo, di ba? Tanong ni Parley. Hindi tumugon si Gilmore sa kanyang pangibabaw na usapan. Kahit na mas maikli siya sa kalahati ng ulo, ipinatong pa rin niya ang kanyang braso sa balikat ni Parley. Ang huling pagkikita namin ay sa National People's Congress. Ilang buwan na ang lumipas ng napakabilis mula noon. Sa kabila ng pagiging matandang magkaibigan, bihira pa rin kaming magkita. Medyo libre ako araw-araw dito. Bilang isang sundalo, hindi ako masyadong abala hanggat walang digmaan, hindi katulad mo, na may hindi mabilang na mga talumpati upang ibigay at mga lugar upang suriin. Kailangan mo ring harapin ang konsultasyon paminsan-minsan, natural lang na maaaring wala kang oras na ilaan, nakangiting sabi ni Parley. Hindi ka ba sumasali sa halalan ng Politburo? Batay sa iyong mga kwalipikasyon, ang mapili bilang isa sa mga pambansang pinuno ay medyo garantisado. Pagdating ng panahon, maaari kang maging abala, kung hindi higit pa, kaysa sa akin. Haha, sana ganun na lang. Nag-uusap ang dalawang middle-ager habang naglalakad sila sa pathway. Si Garrett at ang grupo ng mga bodyguard ay nakatayo sa likod ni Gilmore. Habang nag-uusap ang dalawang may mataas na ranggo na opisyal, wala sa iba ang nangahas na gumawa ng ingay. Alam ni Justin na sinasadya ni Parley na tretuhin siya bilang isang estranghero, ngunit hindi siya nagalit. Pagkatapos ng lahat, hindi katumbas ng oras ang kanyang oras upang makipag-away, hindi banggitin na hindi siya pumunta dito para kay Parley. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalapit sina Gilmore at Parley. Si Gilmore ay dapat na mas matanda ng ilang taon kay Parley, kahit maliit. Pagkatapos ng lahat sa kanilang henerasyon, ang seniority ay hindi isang malaking issue tulad ng ngayon. Nang mag-chat ng humigit kumulang 5 minuto, itinuro ni Gilmore si Justin at sinabing, ang sabi ng batang ito ay lumibot siya para hanapin kayo ni Rebecca. Magkakilala ba kayo? Ngayong naiisip ko, bakit wala si Rebecca? Hindi na naiwasan ni Parley na makipag-ugnayan kay Justin. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Ang bagay nito ay medyo komplikado upang ipaliwanag ngayon. Matandang Nigel, dadalhin ka ng aking mga tauhan at ang iba pa sa loob. Uminom ka ng tsaa. Hindi maganda ang pakiramdam ni Rebecca ngayon, kaya hindi kanya nakikita ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Pinigilan mo siya na parang bilanggo. Kahit sino sa kanyang posisyon ay hindi magiging maayos ang pakiramdam, nakangiting sabi ni Justin. Sa galit, sumigaw si Parley, ano ang pinagsasabi mo? Nakulong. Gulat na tanong ni Gilmore. Ano ang ibig niyang sabihin? Parley, pinigil mo ba talaga si Rebecca? Huminga ng malalim si Parley habang pinipigilan ang kanyang galit. Ito ay isang personal na bagay. Huwag mag-alala tungkol dito. Paano ko malalampasan ang bagay na ito? Ikaw, Rebecca, at ako ay magkaibigan sa loob ng higit sa ilang dekada. Alam ko ang iyong mga pag-uugali. Si Rebecca Garrison ay palaging isang banayad na babae. Hindi siya kailanman nagalit sa sinuman, at masigasig na sumunod sa iyo mula noong kasal. Nagtatanong ito, bakit siya ikulong? Bahagyang kumunat ang noo ni Gilmore habang siya ay nalilito. Habang nagsasalita si Gilmore, mas mukhang hindi nasisiyahan si Parley.
Bumalatay ang galit sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumalit ang kanyang emosyon. Ang bagay na ito ay talagang hindi isang paksa sa ngayon. Matandang Nigel, huwag munang pag-usapan ito sa ngayon. Haharapin ko ng maayos ang binatang ito. Pagkatapos niyang magsalita, malamig na tiningnan ni Parley si Justin. Sumama ka sa akin. Si Justin ay hindi natatakot sa kanya, kaya hindi niya piniling sundin ang kanyang mga utos. Nang hindi gumagalaw kahit kaunti, sinabi niya, wala akong gusto itago kapag kausap kita. Sabihin mo na ang gusto mo, o ako na mismo ang hahanapin sa kanya. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Tanong ni Parley sa malalim na boses. Sino ang kausap ko ay nakasalalay sa iyong saloobin, sabi ni Justin. Ano sa tingin mo ay papayagan kitang gumala sa kampo ng militar ng mag-isa? Halos lumabas ang mga apoy ng galit sa mga mata ni Parley. Bakit iniisip mo na hindi kita ikukulong sa harap ni Premier Nigel? Pwede mong subukan, nakangiting sabi ni Justin. Nakita ni Gilmore ang tensyon sa pagitan nila. Dahil sa pagkalito, agad niyang pinayuhan, ano ang relasyon ninyong dalawa? Parley, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari. Sino ang binatang ito sa iyo? Nanatiling tahimik si Parley habang tinitigan niya ng masama si Justin. Siya ay isang commander kung tutuusin, ang kanyang mga kamay ay nabasa sa sariwang dugo ng kanyang kalaban noon. Sa kasalukuyan habang galit, biglang tumaas ang kanyang aura na naging sanhi ng pag-igting ng mga bodyguard sa paligid ni Gilmore. Walang takot na tumingin si Justin sa mga mata ni Parley. Ang lalaking nasa harapan niya ay tila mas ayaw siyang makilala kaysa sa inaakala niya. Si Justin ay walang ideya kung bakit gustong iwasan ni Parley na makita siya ng husto. Malinaw na, ang gayong pag-uugali din ang dahilan kung bakit ikinulong ni Parley si Rebecca. Nang plano ni Justin na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang oras kay Parley at hanapin si Rebecca mismo, umalangaw-ngaw ang boses ng isang masayang babae mula sa kabilang dulo ng pathway. Justin! Lumingon si Justin sa likod, nakita ko lang si Rebecca na nakatayo sa may arko na pinto. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ang kanyang mga mata ay may luha habang siya ay nakatingin kay Justin ng may pananabik. Hindi alam kung paano niya nakayanan ang pagkakakulong, bagamat tumagal lamang ito ng mahigit isang araw. Kung ikukumpara sa huling pagkakataong nakita siya ni Justin, para siyang lumaki ng ilang taon. Mukhang mapurol, bahagyang lumubog ang mga mata habang namumutla ang labi. Nakatayo siya sa malamig na hangin na parang dahon ng autumn na nakasabit ng mahina sa puno. Sina Parley, Gilmore at ang iba pa bilang karagdagan kay Justin ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon nang makita nila ang hitsura ni Rebecca, na parang nasaksihan nila ang isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Malinaw sa mga mata ni Gilmore na galit siya kay Parley. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa paraan ng pagtrato ni Parley sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, hindi naabala si Rebecca sa kanyang hitsura. Hindi pinapansin ang kanyang magulo na buhok na nakatikip sa bahagi ng kanyang paningin, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tumakbo patungo kay Justin. Bahagyang sumimangot si Justin, ngunit hinayaan pa rin ni Rebecca na yakapin ng mahigpit ang kanyang baywang. Napasigaw si Rebecca sa tuwa habang niyayakap niya si Justin ng mas mahigpit. Nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Justin, paulit-ulit siyang tumawag, "Anak! Anak ko! Sa wakas natagpuan ka na ni inay." Bagamat hindi malinaw, narinig siya ng mga tao sa paligid. Habang nakatayo sa katahimikan, si Parley ay mukhang labis na natatakot. Si Gilmore at ang kanyang anak na si Gareth ay unang natulala. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang atensyon kina Parley at Justin, ayaw maniwala sa kanilang narinig. Anak ni Rebecca. Tapos, may relasyon silang mag-ama. Bagamat wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung bakit biglang sumulpot ang isang bata sa angkan ng Gibson, maliwanag na hindi kasinungalingan ang kanilang nasaksihan. Kung hindi na kailangang itago ni Parley ang bagay na ito. Nawala si Justin sa kanyang emosyon. Ang kanyang utak ay walang laman ng mga iniisip at nararamdaman. Hinayaan niya ang humihikbi na babaeng nakahiga sa kanyang dibdib na yakapin siya, na tawagin siyang Justin, anak, at bata. Paus at mahina ang boses nito, ngunit kumilos na parang isang malakas na martilyo na marahas na dumudurog sa puso ni Justin. Nakaranas siya ng matinding sakit sa puso.
Gayunpaman, kahit na ganoon ang nangyari, nakaramdam si Justin ng kakaibang init na parang may unti-unting natutunaw. Ito ay isang bagay. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong maranasan. Naisip ni Justin. Sumugod din ang mga bodyguard ni Rebecca, sina Weston at Livius. Namula ang mga mukha at tenga nila. Nakaramdam sila ng labis na pagkakasala kay Parley at hindi sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo at harapin siya. Mabangis na tiningnan ni Parley ang dalawa. Sino ang nagpahintulot sa inyong dalawa na palabasin si Madam? Tanong niya. Nagkatinginan sina Weston at Livius, ngunit walang nagsalita sa kanila. Ako ito. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likod ng pinto. Mukhang nalungkot, si Gavin at ang matandang babae ay sabay na lumabas at nagpakita sa harap ng karamihan. Mr. Gibson. Galang, yumuko si Gilmore mula sa malayo, dahilan upang agad na sumunod si Gareth. Kinailangan niyang yumukod sa isang matanda na kahit ang kanyang ama ay dapat magbigay galang. Agad na kumalat ang galit sa mga mata ni Parley. Sumigaw siya, Ama. Ako ang nagpalabas kay Rebecca. Ako rin ang nagsabi sa kanya na si Justin ang dumating para sa kanya, sabi ni Gavin at bumantong hininga bago naglakad patungo sa ilang tao. Pagharap sa nagtatakang si Parley, sinabi niya, Parley, tiyak na nalampasan mo na ang linya ngayon. Gusto lang ni Rebecca na makilala ang sarili niyang anak. Paano mo siya pakikitunguhan ng ganito? Pare, ako? Nais magpaliwanag ni Parley, ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras para doon. Napabuntong hininga, tumingin siya kay Gilmore na tulala na hindi siya nakaimik. Makikita sa mga mata ni Parley na labis siyang nag-aalala. Isang kawaila-hilakbot na bagay para kay Gilmore at sa iba pa na malaman ito, o kaya naisip niya. Halos matapos na si Rebecca sa pag-iyak. Bagamat hindi nagsalita si Justin, sapat na ang kasiyahan niya na nagawa niyang yakapin siya ng tahimik, na naging sanhi ng isang ngiti sa kanyang mukha. Nang hindi sinasadya, inilagay niya ang dalawang kamay sa mukha ni Justin habang nakatitig sa walang ekspresyon nitong mukha, na natulala sa hitsura nito. Justin, salamat sa pagpunta sa akin. I'm really happy that you're willing to meet me. Wala na akong pinagsisisihan kung mamatay ako ngayon. Anong pinagsasabi mo? Ito ba ang dapat mong sabihin sa harap ng isang matandang katulad ko? Sabi ni Gavin habang tumatawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gilmore, Premier Nigel, ang matandang ito ay nagsisikap na harapin ang mga usapin ng pamilya. Maaari ko bang malaman kung maaari mo kaming bigyan ng puwang ng iyong anak? Bagamat talagang gustong malaman ni Gilmore kung ano ang nangyari, hindi siya nang ahas na suwayin ang kahilingan ni Gavin. Sige, Mr. Gibson. Dadalhin ko sila sa opisina ni Parley. Matapos ilabas ni Gilmore ang kanyang mga tauhan, nagkaroon ng katahimikan sa bakanteng daanan. Iilan lamang sa mga personal na subordinate ni Parley ang naroon, seryosong nakatingin sa lahat. Tumingin si Gavin sa kanyang anak na ang mukha ay puno ng pagkabalisa, pagkatapos ay kay Justin na mukhang walang ekspresyon. Justin, dalhin mo ang iyong ina sa iyong lugar. Nanlaki ang mga mata ni Parley sa gulat, habang si Rebecca ay biglang lumingon para tingnan din ang kanyang biyenan. Napuno ng sorpresa ang mga mata ni Justin. Pare, paano mo papayagan si Rebecca na umalis kasama ang batang ito? Tanong ni Parley. Dapat ko bang payagan kang ipagpatuloy ang pagtrato kay Rebecca bilang isang bilanggo sa halip? Hindi nasisiyahang tanong ni Gavin. Higit pa rito, halos sigurado ako na inaasahan ni Rebecca na mas madalas niyang makita si Justin. Sumulyap si Rebecca kay Parley, na puno ng lamig at pagkabigo ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin na tila nag-aatubili. Tumanggo siya, sinabi niya, basta payagan ni Justin, willing akong sumama sa kanya syempre. Kung hindi, susundan ko father-in-law pabalik ng Central. Bakit mo gustong bumalik sa Central? Mahina ang iyong katawan ngayon. Alagaan ang iyong sarili dito sa Jarlingnan. Ang mansyon sa Central ay hindi na kailangan ng manugang. Naghahanap din ako na manatili pa ng ilang araw dito, sabi ni Gavin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Justin, Justin, huwag kang masyadong mag-alinlangan. Siya ang iyong ina, isang ina na naging miserable para lang makita ka. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Justin.
Tiningnan niya ang nakakaawa ngunit masayang ngiti ni Rebecca bago huminga ng malalim. Tumango siya at sinabing, sige, pwede ko na siyang ibalik, may mga kwarto pa tayo. Hindi pwede. Biglang sumigaw si Parley nang sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili, sumigaw siya, Ama. Kahit na nakapagpasya ka na, kailangan kitang suwayin kahit minsan lang. Mabubuhay ako sa katotohanan na kilala nila ang isa't isa, at tinatanggap ko na ibinalik mo si Rebecca sa Central. Gayunpaman, ang hindi ko makuha ay si Rebecca na nakatira kasama ang batang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagiging asawa niya, ibig sabihin ba nito ay namatay na ako? O mas mababa ako sa tanggang batang ito na walang kinalaman sa Gibson clan ng mahigit 20 taon? Ang pagpapabalik sa kanya sa clan ay isa ng malaking sakripisyo. Siya ngayon ay lumalaban sa aking kalooban sa lahat ng paraan. Bakit ko pa siya titiisin this time? Parley. Tahimik. Ama. Buo na ang desisyon ko. Makikita ang resolusyon sa mga mata ni Parley. Bigla siyang naglabas ng Type 54 pistol at itinutok diretso sa puso ni Justin. Kung maglakas loob kang iuwi ang nanay mo ngayon, wala akong pakialam kung damaloy man ang dugo ko sa katawan mo, tatapusin ko na ang lahat ng ito, pretuhin kitang isang nakikialam na especially iya at papatayin ka. 374. Kaagad pagkatapos mapansin ni Parley na tumutok ng baril kay Justin, tulad ng isang sobrang protection na leon, ginamit ni Rebecca ang kanyang katawan para harangan si Justin. Parley. Nababaliw ka na ba? Si Justin ay sarili mong anak. Isang mabagsik na tigre lang ang magpapakain sa anak nito. Hindi ka mas mahusay kaysa sa mga karaniwang hayop. Animal. Namutla si Parley. Rebecca. Kakasabi mo lang. Mas mababa ako sa hayop. Di ba? Tiniis ko yung sakit nung tumanggi kang hanapin ko siya. Ganoon din ang kikilos ko kung hindi mo ako hahayaang umalis kasama siya. Pero bakit mo siya tinutukan ng baril? Kung gusto mo talagang mag-trigger, dadaan ka muna sa akin. I've been feeling completely guilty for what we have done to him. So much so that I be able to repay him, in the next life. Mamatay kasama siya, kung gayon, sabi ni Rebecca bago iniunat ang kanyang mga braso, tinitigan si Parley ng buong tatag at malamig. Tiningnan ni Justin ang walang takot na babae na mukhang umuugoy-ugoy na tambo sa hangin. Sa anumang kadahilanan, naramdaman niyang parang may malalaking alon sa kanyang puso. Sa alaala ni Justin, noong siya ay nasa Hong Kong, ginamit ni Talia na hindi alam ang kanyang kakayahan noon, ang kanyang katawan para harangin ang mga paparating na bala noon. Iyon ay dahil sa kanyang pag-ibig na umusbong, na paulit-ulit na nakipagpunyagi para sa kanya. Katulad ni Talia, ginamit ni Rebecca ang kanyang katawan para protektahan si Justin. Katulad nito, wala siyang ideya tungkol sa kanyang mga kakayahan, ngunit sumugod siya ng ganoon ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Ang mga sulok ng labi ni Justin ay nagpakita ng isang ngiti, tulad ng isang mainit na liwanag na nagniningning sa gabi. Galit na galit si Gavin. Nagalit siya kaya napabuntong hininga siya, nawalan siya ng balanse, dahilan para masuray-suray siya ng ilang hakbang paatras. Sa kabutihang palad, kinakabahan siyang hinawakan ng matandang babae, upang hindi malaglag si Gavin sa lupa. Tumingin ang matandang lalaki sa sarili niyang anak na nakatutok ang baril kina Rebecca at Justin, habang napuno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Gayunpaman, wala siyang sinabi para pigilan siya. Gustuhin man niya, hindi niya magagawa ang kalagayan niya ngayon. Master, pipigilan mo ba sila? Tanong ng matandang babae habang nakaramdam ng matinding pag-aalala. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Gavin. Umiling siya, sinabi niya, hindi na kailangan. Kasabay nito, tinitigan ni Gavin si Justin habang nag-iisip ng ilang bagay. Kung totoo ang lahat ng sinasabi tungkol sa kanya, dapat ay maayos ang batang ito. Sa isip ni Gavin. Ang galit ni Parley ay nasa tuktok nito. Hindi siya madaling kapitan ng panginginig kapag nakikitungo sa mga baril. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay kasalukuyang nanginginig na may lamang isang maliit na pistol sa kamay. Ang sabi ni Parley na ang mga mata ay namumula, ng boses ay pumutok. Rebecca, sa loob ng maraming taon na kasal, hindi ba ako mas mahalaga sa iyo kaysa sa isang bata na hindi mo pa nakikita noon?
Lahat ng pagsusumikap ko, lahat ng oras na ipinuhunan ko, lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Malaking pagkalugi ang ating angkan. Ikaw. Hindi mo ba alam kung para saan ko ginagawa ang lahat ng ito? Ikaw, Parley, na napakamangmang tungkol sa ating pagsasama. Sapat na sa akin ang iyong tinatawag na perpektong mga mithiin. Ang hinihiling ko lang ay ang mamuhay ng mapayapa habang pinapanood ko ang paglaki at pag-unlad ng aking mga anak, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng masayang pagsasama-sama ng pamilya. Gayunpaman, sinisira mo ang aking mga plano at palaging inilalagay ang isang bagay sa paraang ito. Mas alam mo ito kaysa kanino man para sa akin, hindi mo ako humubog sa paraang ito. My sake. Sasabihin mo pa ba na ginagawa mo ang lahat para sa akin? Humingi ng tawad si Rebecca kay Gavin. Biyenan, naging abala ako sa pagpapatakbo ng mga bahay ampunan at pangangasiwa ng kanilang mga pondo sa lahat ng mga taon na ito. Wala akong sapat na oras para alagaan ka, pasensya na talaga. Salamat sa pagpayag mo na umalis ako kasama si Justin. Pagkatapos kong gampanan ang aking mga responsibilidad bilang isang ina, tiyak na maglilingkod ako sa iyong tabi. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Rebecca at tinulak ang likod ni Justin. Justin, maglalakad ka sa harap. Nasa likod mo si nanay. Huwag ka mag-alala, hindi siya maglalakas loob na hilahin ang gatilyo. Si Justin ay nasaroon ng loob at nakaramdam ng masalimuot na emosyon nang magsalita si Rebecca na parang ito ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Hindi ko kailangan ng isang babae na kukuha ng bala para sa akin, hindi alintana kung siya ang aking kasintahan o ina. Habang nagsasalita si Justin, itinulak niya si Rebecca sa harapan, tumambad ang kanyang likod sa baril ni Parley. Tuwang-tuwa, sinabi ni Rebecca, Justin, ikaw. Tinawag mo lang ba akong nanay mo? Tinanggap mo na ako, hindi ba? Hindi siya sinagot ni Justin. Inilagay ang isang kamay niya sa balikat ni Rebecca, dinala niya ito sa direksyon kung saan siya. Alam ni Justin na lubos na umaasa si Rebecca sa kanyang adrenaline para maglakad, kung hindi ay matagal na siyang nahimatay. Nahulaan niya na si Rebecca ay walang makakain o maiinom sa nakalipas na araw o higit pa, at hindi rin siya nakatulog. Natuwa si Justin na nakinig siya sa payo ni Marian. Ang babaeng ito ay unti-unting lumalala kung hindi siya dumating ngayon. Ang isang taong tulad ni Parley ay hindi umamin sa kanyang pagkakamali para dito. Pagbalik natin, maligo ka at kumain. Dapat ay gutom ka na ngayon. Medyo malaki ang bahay, kanina ka pa naruroon. Hihilingin ko kay Yuna na ayusin ang isang silid para sa iyo. Magpahinga ka lang doon ng mapayapa, sabi ni Justin. Iyon ang unang pagkakataon na napakalapit niya sa kanyang ina. Walang ideya si Justin kung paano kakausapin ang kanyang ina, kaya sinubukan niya manatiling malinaw at tapat. Inabot ni Rebecca ang kanyang kamay upang panasan ang hindi mapigil ang pagdaloy ng mga luha. Tuwang-tuwa, parang naiiyak siya habang nagsasalita. Sige, pakikinggan ka ni inay. Maaari mong ayusin ang gusto mo. Inaasahan ni Rebecca na maaaring simulan ni Justin na tawagin siyang nanay. Gayunpaman, alam niya na sinimulan siyang tanggapin ni Justin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng konsiderasyon kanina. It was good enough na handa siyang hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Hindi makatotohanan para kay Justin na agad siyang tanggapin bilang kanyang ina dahil mahigit 20 taon na siyang hindi nagkikita. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nila na kailangang tulay ng maraming pagmamahal. Gayunpaman, naniniwala siya na hanggat handa si Justin na makita siya, darating ang isang araw kung saan makakapag-interact sila ng maayos. Stop moving. Aalis ka ba ng ganito lang? Sa tingin niyo ba hindi ako maglalakas loob na hilahin ang gatilyo? Dahil hindi pinansin ng iba, lalong nagalit si Parley. Sa wakas ay tumigil ang kanyang braso sa panginginig, habang pinipitik niya ang switch ng kaligtasan. Huminto sina Justin at Rebecca sa kanilang landas. Nag-aalala, lumingon si Rebecca sa likod at may gustong sabihin, ngunit si Justin ang unang nagsalita. Nandito ako nakatayo, nasa kamay mo ang baril. Manggahas ka man na hilahin ang gatilyo ay hindi nakasalalay sa akin, kundi ikaw mismo. Pagkatapos niyang magsalita, pinatalikod ni Justin si Rebecca at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Napuno ng pagkabalisa ang mukha ni Rebecca.
Batay sa kanyang pag-unawa kay Parley, hindi niya hahayaang barilin si Justin. Gayunpaman, hindi niya ito matatanggap kahit na ito ay isang bahagyang grace. Gayunpaman, mukhang kalmado si Justin, kaya hindi alam ni Rebecca kung ano ang sasabihin. Tahimik, ipinagdasal niya na huwag gumawa ng kalokohan si Parley. Kung hindi ay talagang tapos na ang kanilang kasal. Gayunpaman, minamaliit ni Rebecca ang kasalukuyang galit ni Parley. Nang umalis si Rebecca kasama si Justin nang hindi lumingon, naramdaman ni Parley na parang pinagtaksilan siya ng buong mundo. Ang paghihirap na naramdaman niya sa kanyang puso ay katulad ng pagkagat ng 1 trilyong langgam, na naging dahilan upang maabot ng tingin ni Parley ang lamig nito. Sa kanyang isipan, ang mga paggamot na ginamit niya upang ibigay kay Rebecca ay kasama ang pagmamahal, pagpaparaya, at pag-aalaga. Bakit? Hindi maintindihan ni Parley ang hindi natitinag na desisyon ni Rebecca na umalis. Hawak ang isang mataas na posisyon, sa gitna ng bawat lalaki sa kanyang edad, walang maraming tao ang makakalaban sa kanyang mga katangian. Siya ay naging napakatapat sa isang babae, ngunit nagpa siya itong iwan siya para sa isang hanggal na bata na makakaapekto sa kanyang kinabukasan at sa pag-unlad ng angkan. Damaloy man ang dugo ko sa batang iyon, hindi pa rin niya kayang agawin sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi na maipangatuwiran ni Parley ang kanyang mga iniisip. Ang umaalo na galit ay naging dahilan upang marahas niyang hinaila ang gatilyo. Bang! Umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa daanan. Nanginginig ang katawan ni Rebecca sa takot. Noong una, natigilan siya, ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng kirot sa puso, na naging sanhi ng kanyang takot. Justin. Mabilis na tumalikod si Rebecca. Naramdaman niyang binaril si Justin. Gayunpaman, ang mukhang walang malasakit na si Justin ay lumingon para ngumiti sa kanya. Kasabay nito, si Parley na sa wakas ay kumalma sa pagpapaputok ng baril ay napatulala, na para bang nakasaksi lamang ng isang multo. Nakatitig sa likod ni Justin, nakabuka ang kanyang bibig habang nabigo siyang magbitaw ng salita. Hindi lang si Parley ang natigilan, ang mga sundalo sa paligid nila ay namangha lahat. Napatingin sila sa likod ni Justin na sa tingin nila ay nagtataglay ng mga mahiwagang katangian. Si Gavin at ang matandang babae ay ngumiti sa isa't isa at tumango, habang ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng pagsang-ayon. Napansin ni Rebecca na mukhang magaling si Justin. Na-miss niya ba? Ngunit bakit siya makaligtaan sa ganoong kalapit na distansya? Kaya niyang tamaan ang lumilipad na lamok, naisip niya. Habang nagdududa si Rebecca sa mga pangyayari, bumalik siya para tingnan, bago tuluyang naunawaan kung bakit tahimik ang buong eksena. Mga 3 talampakan ang layo mula sa Justin, isang gininto ang butil na kasing laki ng bin ang makikitang lumulutang sa himpapawid. Bala ba ito? Binaril ng bala si Justin. Isang serye ng masalimuot na kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Rebecca. Tumingin siya kay Justin, pagkatapos ay kay Parley. Matapos matiyak na ito ay isang bala, tuluyan na siyang nawala ng imak. Sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganitong bagay. Ang pinakamagandang bahagi ay iyon, hindi ito ang katapusan ng mahiwagang pagpapakita. Narinig ni Rebecca na bahagyang bumantong hininga si Justin. Ang bala na nakasabit sa hangin ay naging isang gintong tuwid na linya. Shoot! Clang! Ang bala ay direktang lumipad pabalik sa handgun ni Parley, mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Nang matamaan ng napakalaking puwersa, pumitik ang baril mula sa kamay ni Parley. Ang serye ng mga tunog ng metal clanking ay nalilito sa lahat. Kanina, nagdududa ang mga taong naruroon sa kanilang nasaksihan at narinig. Gayunpaman, ang pistol na nakahandusay sa lupa ay patunay na nangyari nga ang serye ng mga pangyayari. Ano ba yan? Ito ba ay isang superpower? Ibinalik ni Justin ang kanyang ulo at nagpakawala ng nakakainis na ngiti habang nakatingin kay Parley. Mayroon akong quirk. Hindi ako mahilig sa pananakot, at ayaw kong tinutukan ng baril. Gayunpaman, sinabi sa akin ng matanda na dahil ipinanganak mo ako, may utang akong pabor sa iyo, ay personally ayoko na may utang kahit kanino. Kaya, hindi kita pinigilan na itutok mo sa akin ang baril mo kanina. Kung ang bala ay tumama sa aking puso, ito ay pumatay sa akin.
Idineklara ko ang pagkilos na ito upang walang bisa sa pabor na utang ko sa iyo. Ngunit hindi ko problema na hindi mo ako pinatay. Ito ay ang iyong sariling kawalan ng kakayahan. Sa madaling salita, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Commander Gibson, lubos kong ipinapayo sa iyo na huwag mo nang itutok ang iyong baril sa akin, at hindi ka dapat magsabi ng anumang bagay na maaaring ikagalit ko. Kung hindi, ang bala na iyong pinaputok ay hindi lamang babalik sa iyong baril. Walang pakialam si Justin sa hitsura o pakiramdam ni Parley. Gusto lang niyang sabihin na natapos na ang lahat. Ang pagpatay kay Parley nang walang pag-aalinlangan ay ganap na posible sakaling subukan niyang saktan siya muli. Walang sino man ang mag-iisip na pigilan siya. Nabigo si Rebecca na mabawi ang kamalayan mula sa pagkabigla kanina. Hawak ni Justin, dahan-dahan siyang lumabas ng kampo ng militar, habang nire-replay ng kanyang isip ang mahiwagang pagganap ni Justin kanina. Si Parley ay nakatayo sa kanyang orihinal na posisyon ng walang pag-iisip habang tinitingnan niya si Rebecca na dinadala palayo. Hindi siya gumagalaw kahit kaunti. Hindi alam kung natatakot ba siya o natulala. Parley, sabi ni Gavin habang naglalakad siya patungo kay Parley. Mukhang pagod na pagod, bumantong hininga siya at sinabing, huwag ka nang mangarap. Hinihintay ka pa rin ni Premier Nigel at ng iba pa. Bumalik ka sa iyong opisina. 375. Sarado ang pinto ng opisina ni Parley. 4 na tao lamang ang nasa loob ng silid, Gavin, ang matandang babae, Parley at Gilmore. Maging ang anak ni Gilmore, si Gareth, ay hindi kwalipikadong makinig sa usapan. Umupo si Gavin sa upuan ng opisina na karaniwang ginagamit ni Parley, habang magkatabi sina Parley at Gilmore, sa dalawang upuang kahoy. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Gavin, Premier Nigel, ang bagay na ito ay ganap na isang panloob na issue. Hindi ito dapat nalantad, ngunit dahil walang alinlangan na narinig mo ang isang bagay, bilang karagdagan sa magandang relasyon sa pagitan ng Nigel at Gibson clans, hindi na mahalaga kung sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Ama. Kumunat ang noo ni Parley. Hindi niya inaasahan na isisiwalat ni Gavin ang mga bagay na ito sa mga tagalabas. Bukod dito, ang unang taong sinabihan niya ay ang kasalukuyang premier ng Zeneca. Napansin ni Gilmore ang kinakabahang hitsura ni Parley. Hindi nagtagal, sinabi niya, matandang Gibson, sa simula ay hindi ko natatanungin ang tungkol dito kung hindi mo babanggitin ito. Gayunpaman, dahil gusto mong ipaliwanag ito sa akin, sinisiguro ko sa iyo na itatago ko ang ganap na lihim ng mga pangyayaring nangyari ngayon. Hehe. Naniniwala ako na si Premier ay isang mapagkakatiwalaang tao, sabi ni Gavin bago maikling ikwento ang tungkol kay Justin. Nang marinig ang pag-uusap ni Gavin tungkol sa nakaraan, mukhang nalulungkot si Gilmore. Kung hindi ka pa nahalal noon, matagal nang bumagsak ang gobyerno ng Zeneca. Bagamat hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao ang napakagandang kontribusyon mo sa bansa, kahit papaano ay natanggap na ng lahat ng iyong mga junior ang iyong pagtuturo. Parehong prinsipyo ang patuloy kong pagtrato sa iyo bilang aking iginagalang na guro kahit na namatay ang aking ama at ako ang pumalit sa angkan ng Nigel bilang angkan ng klan na nahalal noon. Sa kabutihang palad, si Justin ay naging isang natatanging tao sa isang paraan, ito ay nagdala ng ilang magandang balita. Humph! Ngumuso si Parley sa pang-aalipusta. Siya ay dominante at bastos. Paano siya namumukod tangi? Tanong niya. Parley. Galit na sigaw ni Gavin. Tigilan mo na ang pag-provoke kay Justin sa hinaharap. Hindi mo pa rin ba alam ang kapangyarihan niya? Nipatikip ng ngipin si Parley bago tumango. Bagaman siya ay labis na hindi nasisiyahan, alam niya na ang kanyang matagal nang nawawalang anak ay katangi tangi, na nakita ang kanyang kakayahang pigilan ang mga bala. Gayunpaman, gaano man kahusay si Justin, nadama ni Parley na hindi siya kapuri-puri gaya ng iginagalang ng mga tao, dahil tumanggi pa rin siyang sundin ang mga utos ng kanyang ama na si Parley. Ang pinakamalaking pangamba ni Parley ay, ang mga pangyayaring naganap ngayon, ay mailik sa media, na makakaapekto ng malaki sa kanyang halalan 2 buwan sa hinaharap, na magiging sanhi ng kanyang pagsusumikap sa lahat na masayang. Tila kayang sabihin ni Gilmore kung ano ang ikinababahala ni Parley. Parley,
huwag kang mag-alala, kung kailangan ko, tutulungan kita sa iyong mga halalan. Nagulat si Parley sa kanyang narinig. Si Gilmore ay kilala bilang isang walang kinikilingan na tao. Hindi siya isa nagagamit ng kanyang posisyon at kapangyarihan para ibigay ang timangan sa kanyang pabor. Sinabi ni Gilmore, hindi tama na maapektuhan ng kaso ni Justin ang iyong halalan sa Politburo. Alam ng lahat ang pagsisikap na ginawa mo sa mga nakaraang taon. Hindi ka dapat maapektuhan ng ganoong bagay. Natuwa si Parley nang marinig niya ang balita. Hanggat handa si Gilmore na tulungan siya, ang kanyang tagumpay sa pagkapanalo sa halalan ay halos garantisado. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan na ang kanyang tagumpay ay dinala ng mga kamay ng iba. Kahit na nagawa niya maging isa sa mga pinuno ng bansa sa hinaharap, kutsain siya ng iba sa kanyang likuran. Sa wakas, mababa pa rin ba ako sa kanya? Si Gilmore ay hindi isang taong may masyadong maraming libreng oras. Tiningnan niya ang oras bago tumayo. Bago siya umalis, nag-alinlangan siya sandali at mahinang sinabi kay Parley, "Parley, humanap ng oras para makipagkasundo kay Rebecca." Nakakaawa siyang babae. Hindi niya karapat-dapat na patuloy na malungkot. Nakayuko si Parley bilang pagkilala. Gayunpaman, walang nakakita ng kislap sa mga mata ni Parley. Matapos paalisin si Gilmore, tumalikod si Gavin at sinabi kay Parley, "Ikaw, sumama ka sa akin." Ang isipan ni Parley ay napuno ng mga katanungan tungkol sa kung bakit patuloy na sinusubukan ni Gavin na mali ang kahulugan ng kanyang mga plano at ang kanyang bias na pag-uugali kay Justin. Higit sa lahat, pinaka-curious siya sa background ni Justin. Mukhang maraming alam si tatay tungkol sa kanya, pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Posible bang may backstory ito? Gaano kahalaga ang layim ng militar na binanggit ni Zachary? Kasunod ni Gavin, dinala si Parley sa isang patio malapit sa paanan, sa likod ng compound ng militar. Pumasok si Gavin sa bahay na nakalaan para magamit niya. Mula sa isang pulang cabinet na gawa sa kahoy, kinuha niya ang isang makapal na libro na gawa sa balat ng tupa at seda. Ang libro ay mukhang sinaunang, ngunit iningatan sa mint condition dahil hindi ito nasira. Itinuon ni Parley ang kanyang tingin sa libro nang makita ito. Ito ba ang pedigree ng clan? Tama, hawak ng aklat na ito ang mga talaan ng bawat miyembro mula sa angkan ng Gibson, sabi ni Gavin bago ilagay ang pedigree sa isang mesang bato sa looban. Maingat niya itong binuksan. Ang mga dilaw na piraso ng papel, na gawa sa seda, ay may mga salita na isinulat sa pamamagitan ng pagsulat ng mga brush. Ang mga pangalan ng bawat ninuno mula sa angkan ng Gibson bilang karagdagan sa kanilang mga petsa ng kapanganakan at pagkamatay, at maikling paglalarawan ay isinulat. Ang ilan sa kanila ay mga maharlika, habang ang iba ay mga mangangalakal lamang. Iba't ibang uri ng tao ang mahahanap. Binuksan ni Gavin ang aklat habang sinabi niya, "Namana ng aming angkan ang pedigree na ito sa pagitan ng Dawson at Song dynasties. Ilang beses itong nawasak, ngunit karamihan sa impormasyon ay nakuhang muli. Sa pedigree na ito, karamihan sa aming mga ninuno mula sa kanilang mga panahon ay mga elite, bagamat may ilang mga itim na tupa paminsan-minsan. Sa bawat yugto ng kasaysayan, halos lahat ng panahon ng kasaysayan, ang Gibson." Noong tinuturuan niya ako, minsang sinabi ng iyong lolo, "Kahit nasaan ka man, dapat mamuhay ang lahat mula sa angkan ng Gibson upang bantayan ang karangalan ng Gibson clan, at laging alalahanin ang iyong pagkakakilanlan bilang miyembro ng angkan sa tuwing gagawa ka ng desisyon. Ganito ka pinag-aral mula pagkabata, gaya ng iyong ama at ng iyong mga ninuno bago ka. Sa henerasyon ng iyong lolo, ang aming angkan ay dumanas ng malaking pagkalugi sa kamay ng ilang mga dayuhan. Pinaniniwalaan na kalahati ng aming mga negosyo ay nawala sa proseso. Gayunpaman, ang iyong lolo ay umasa sa kanyang katapangan bilang isang miyembro ng angkan upang bantayan ang karangalan ng angkan, kahit na ito ay nangangahulugan na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Dahil sa iyong lolo, ang ating angkan ay nakabalik sa dati. Hindi ko kailanman naramdaman na ang lahat ng aking mga tagumpay na nakuha ko, ay kahanga-hanga sa anumang paraan. Kung ikukumpara sa iyong lolo, maswerte ako, dahil ako ay nahalal dahil sa reputasyon ng angkan ng Gibson. Kasalukuyang nakatingin si Gavin kay Parley nang walang pakialam.
Bumantong hininga, sinabi niya, Parley, ano man ang mga hamon na iyong kinakaharap, ano man ang kahihinatnan, walang sino man sa mga ito ang kumakatawan sa anuman. Tandaan na ang iyong buhay na ibinigay sa iyo, ay magiging bahagi ng angkan ng Gibson at ang mga mithiin nito. Lahat ng iyong ginagawa ay nasa liwanag ng karangalan ng angkan. Kaya, dapat mong gawin iyon na pareho. Ano man ang iyong budi, sa kalaunan, sa ganitong paraan ng buhay ay dapat mawala. Ang mga pangalan ay iuukit din sa pedigree na ito. Tiningnan ni Parley ang pedigree na nakaukit ng kinang ng kanyang mga ninuno sa mesang bato habang napupuno ng apoy ang kanyang mga mata. Dahil sa lakas ng loob, sinabi niya, pare, naiintindihan ko na ngayon. Tiyak na hindi ako magdudulot ng kahihiyan sa angkan. Nakakunot ang noo ni Gavin habang tinitingnan ang madamdaming ekspresyon ng kanyang anak. Muli siyang nagtanong, naiintindihan mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng karangalan sa angkan ngayon? Oo, gusto ko. Bumantong hininga si Gavin bago ngumiti. Dahil naintindihan mo na, pumunta ka at gawin mo ang kailangan mo. Pretuhin mo sinabi ko bilang kalokohan na nag-aksaya ng oras mo. Salamat ama sa iyong pagtuturo. Yumuko si Parley bago tumalikod at umalis. Hinawakan ni Gavin ang gininto ang miniting na mga salitang pedigree of the Gibson clan sa libro gamit ang kanyang payat at mahinang kamay. Para bang kinakausap niya ang sarili niya, sinabi niya, inaangkin mo, pero iniisip ko, gaano mo ba talaga naiintindihan ito? Sa sandaling ito, ang matandang babae na tahimik na nakatayo sa likuran ni Gavin ay lumakad at nagsabi, Guro, walang anumang bagay na maaaring pilitin. Lahat ay may kanya-kanyang tungkulin. Hehe, oo, lahat ay may kanya-kanyang tawag, sagot ni Gavin. Tapos parang may naisip siya. Son Yang, ano ang nararamdaman mo tungkol sa kakayahan ni Justin? Nakangiti ang matandang babae na tinatawag na Onyang habang nakatingin sa mukha ni Parley na may mataas na inaasahan. Ang tinutukoy mo ba ay ang kakayahan niya sa martial arts? Oo. Sa paghusga sa palabas na ginawa niya kanina, ang kanyang panloob na enerhiya ay dapat na hindi kapani-pani walang malalim, tama ba ako? Nakangiting tanong ni Gavin. Talagang tumpak ang impormasyong ibinigay ni Zachary. Ito ay tumpak. Ang kulubat na mukha ni Son Yang ay nagpakita ng magiliw ng ngiti. Ako rin ay namangha nang malaman kung naabot ni Young Master Justin ang innate full cycle sa murang edad. Maging si Tadeo Song ay hindi nagtataglay ng mga talento ng lalaking ito. Batay sa aking pagtatantya, tiyak na si Young Master Justin ay may potensyal na magpatuloy sa susunod na hakbang. Ilang oras na lang bago niya naiintindihan ang susi. Si Gavin ay unang nagmukhang seryoso, at hindi nagtagal ay labis na nasiyahan. Talaga? Naiintindihan ba talaga ng batang si Justin ang susi? Nagsasanay si Young Master Justin ng Endless Resolve Restoration Scripture, isang teknik na matagal nang nawala mula sa Kunlun Mountain. Dapat ay nalaman niya na ang ikasyam na antas ng panloob na enerhiya ng discarding iyon, ay magbibigay sa kanya ng pakiramdam na huminto siya sa kalagitnaan. Kapag ang kanyang pangunawa sa panloob na enerhiya ay dahan-daang lumalim, malapit na siyang umunlad sa isang bagong antas, kumpiyansang sabi ni Son Yang. Ha, komportabling tumawa si Gavin. Sa oras na iyon, tiyak na madidistress siya. Nababalisa. Bakit mo nasabi, Guro? Tanong ni Son Yang. Sinabi ni Gavin, tiyak na iniisip niya na siya ay nasa tuktok ng mundo pagkatapos makuha ang mana ng Pluto. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na siya ay palaging isang langgam sa paningin ng iba? I see. Tumango si Son Yang. Ang kanyang ngiti ay nagpasalubong sa kanyang mga talukap na bumubuo ng dalawang linya sa kanyang mukha. 376. Sa loob ng villa sa Dragon Garden, si Justin ay tumamlay sa sofa ng sala, nanunood ng boring, pampulitika na balita sa telebisyon ng mag-isa. Tamad na humikab siya dahil sa inip. Inabot niya ang kanyang mainit na mug ng British black tea. Ito ay isang magandang timpla ng madilim na pula, contrasting ang puting usok na lingered sa itaas ng mug. Bago siya uminom ng tsaa, napuno ng mabangong amoy ang kanyang ilong. Si Justin ay humigop ng kaunti. Sa totoo lang, hindi siya fan ng pag-inom ng tsaa sa ganitong paraan.
Gayunpaman, wala siya sa mood na pag-inom ng tsaa ngayon. Halos lahat ng atensyon niya ay nasa kusina. Halos 1 oras nang nagkukwentuhan ang 4 na babae na puno ng kung ano-anong tawanan ang kusina. At saka, umalingaw-ngaw pa ang mga kakaibang chuckles mula roon. Kahit na ang karaniwang matapang na si Marian ay tumatawa paminsan-minsan. Na-off-put si Justin sa kanilang kamangmangan sa kanyang pag-iral. Paanong ang paghahanda ng isang simpleng pagkain ay nangangailangan ng trabaho ng 4 na babae at mahigit 2 oras. Si Yuna ay karaniwang tumatagal ng wala pang 1 oras kapag siya mismo ang nagluluto. Gayun din, ito ang ikatlong araw na ang pagkain ni Justin ay lubhang naantala. Simple lang ang ugat ng problema, nandito si Rebecca. Ang pagdating ni Rebecca ay nagbunga ng bagong sangay ng mga paksang pag-uusapan. Ang Saturday sa bahay ay dumami ng husto. Ang dahilan ay nagsimula 3 araw na ang nakalipas. 3 araw ang nakalipas, nang iuwi ni Justin si Rebecca, nagulat silang lahat sina Marian, Lucille, at Yuna. Alam ni Marian na pinuntahan ni Justin si Rebecca, ngunit hindi niya inaasahan na iuuwi niya ito. Gusto pa nga ni Rebecca na manatili sa kanyang tahanan pansamantala. Namula si Marian habang mabilis ang tibok ng puso niya. Ang kanyang malajade, maputi, at kaakit-akit na mga pisngi ay naging kasing rosas ng isang makatas na peach. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya, na walang problema sa pakikitungo sa mga tao, libu-libong empleyado, ay natarante nang makaharap niya si Rebecca. Sa legal na pagsasalita, siya ang kanyang biyenan. Madam Garrison. Ikinagagalak kitang makilala. Iyon ang unang pagkakataon ni Marian sa kanyang buhay na hindi niya alam kung ano ang itatawag sa isang tao. Kasabay nito, kinailangan niyang magpakita ng taos-pusong pagtanggap na galaw kay Rebecca. Ang kagandahan ng yelo ay talagang nagdusa sa araw na ito. Wala siyang ideya kung ano ang i-refer niya kay Rebecca. Magpapakita ba ako ng labis na pangahas kung tawagin ko siyang nanay? Isa pa, napakahirap para sa akin na tawagin siya ng ganito. Dapat ko bang sabihin Miss Garrison? Kahit na bata pa talaga siya pa rin ang nakakatanda sa akin. Ang pagtawag sa kanya ng Madam Garrison ay magiging walang pakialam sa akin. Si Marian ay sumakit ang ulo. Wala nang masyadong pag-iisipan si Lucille. Matagal na niyang kilala si Rebecca. Ang pagtawag sa kanya ng Tite Garrison ay tama. Dahil si Yuna ay mas matanda ng ilang taon kay Rebecca, natural lang, wala siyang dapat maramdamang awkward. Dahil dito, tinawag niya siyang Madam Garrison para magpakita ng paggalang. Tinanong ni Rebecca si Justin kung sino si Yuna bago sila binati isa-isa. Nang turn na ni Marian, tumingin siya kay Justin na nagbigay ng walang pakialam, hindi nakakatulong na tingin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Marian, ikaw ay dapat na Marian. Ilang beses na tayong nagkita, ngunit hindi pa tayo nakakapagpakilala ng maayos. Sana ay maligaya akong maging kamag-anak sa iyo. Biglang nahiya si Marian. Ang ibig sabihin ni Rebecca ay halata. Sinimulan niyang makita si Marian bilang kanyang manugang na nagpapahiwatig na tinanggap siya ni Justin bilang kanyang ina. Bukod dito, binalak din niyang tanggapin itong manugang na biglang lumabas. Si Justin ay talagang magulo ang ulo sa sandaling ito. Bigla niyang nahuli ang isang ina sa bahay. Dahil ito ang unang pagkakataon na kasama ang kanyang ina, nakita niyang kakaiba at mahirap masanay. Muntik pa nga siyang mapunta sa maling daan nung nagmamaneho siya pauwi kanina. Kaya, wala siya sa mood na isipin kung paano makikipag-ugnayan sina Marian at Rebecca. Noong nagmamaneho si Justin kanina, lihim niyang nilinang ang true chi para bawain ang mga meridian ni Rebecca, kaya hindi siya nakaramdam ng pagod. Tinanggap ng lahat si Rebecca at pinaupo siya sa sofa. Nagluto si Yuna ng isang kaldero ng Taiguanyan tea bago nagsimulang makipag-usap. Sa pangkalahatan, nagtanong sila tungkol sa kung bakit biglang lumitaw ang miyembro ng pamilya ni Justin, at kung saan binalak tumira si Rebecca. Marian, ang iyong ina ay si Selena Campbell, hindi ba? Malumanay na tanong ni Rebecca kay Marian, na agad namang ikinagulat ng 3 babae. Nanginginig ang katawan ni Marian habang dinilat niya ang kanyang mga mata.
Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan ng nerbiyos hanggang sa pagtataka, na nagbigay daan sa kanya upang tuluyang mabawi ang dati niyang katahimikan. Madam Garrison, paano mo nalaman iyon? Nagtataka si Marian kung paano niya nalaman, maging si Yuna na pamilyar sa mga ninuno ng Lysander clan ay kakaibang tumingin kay Rebecca. Hindi nila naiintindihan kung bakit alam niya ang tungkol sa ina ni Marian. Nang ikasal kay Kevin Lysander, ang ina ni Marian na si Selena ay namuhay ng tahimik, at nagkaroon ng limitadong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Karamihan sa mga tao mula sa pamilya Campbell ay ng ibang bansa pa nga, at hindi nakipag-ugnayan kay Selena. Noong nasa high school si Marian, tahimik na nagwakas ang buhay ni Selena dahil sa cancer sa dugo. Sa katunayan, ang personalidad ni Selena ay hindi katulad ni Marian mismo, malamig at malayo, na para bang hindi siya kabilang sa mundong ito, posibleng dahil sa patuloy na paglalasing ng kanyang asawa sa labas at pakikipag-usap sa mga babae, hindi pag-aalaga sa kanyang tahanan. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Marian na makipag-ugnayan sa kanyang ina tulad ng ginagawa ng mga normal na pamilya, ngunit ang kanyang malungkot at malamig na pag-uugali ay higit na naiimpluwensyahan ng kanyang ina. Maliban sa lamig, wala siyang iniwan para kay Marian. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, walang nagbanggit ng pangalan ng kanyang ina sa harap ni Marian. Ang pinaka-naisip ni Marian kapag naaalala niya ang nakaraan, ay ang kanyang lola, hindi ang kanyang hindi napapansing ina. Bahagyang ngumiti si Rebecca bago sinabing, walang nakakagulat dito. Sa totoo lang, naramdaman ko na may kaugnayan ka dahil sa kaanyuan mo, pero hindi lang ako sigurado noon. Noong nalaman kong CEO ka ng Yellow International, sa wakas ay natitiyak ko na ikaw ang anak ni Selena. Marian, nag-aral talaga ako sa iisang paaralan, sa universidad na pinasukan namin. Natigilan si Marian saglit. Bumungad sa kanyang isipan ang malabong alaala ng kanyang ina. Bahagyang lumuwa ang kanyang mga mata. Ito ba, nanay ko, hindi niya nabanggit noon. Noong nabubuhay pa si Madam, siya ay isang napakatahimik na tao. Tiyak na hindi niya napag-usapan ang tungkol kay Madam Garrison noon, sabi ni Yuna habang siya ay bumantong hininga. Ang kalungkutan ay lumitaw sa mukha ni Rebecca. Bumantong hininga, lumingon siya kay Justin at ngumiti. Justin, I'm starting to believe that this is the work of magic. It's fate, I guess. Noong bata pa ako, sinabi ko kay Selena na kapag nagsilang tayo ng isang bata, in the future, hahayaan natin silang tretuhin ang isa't isa bilang magkapatid kung pareho silang lalaki o babae, at pakasalan sila kung magkaiba sila ng kasarian. Pero sa simula, dahil sa kawalan natin ng kakayahan, akala ko'y hindi kita matutupad sa langit. Akala ko hindi mo ako matutupad sa langit. Kung hindi at makalipas ang ilang taon, kasal na kayong dalawa. Tumingin si Justin kay Marian na mukhang malungkot. Tila nalulunod siya sa pag-alala sa nakaraan. Walang kakaiba tungkol dito. Akala ko noon ay hindi na ako mag-aasawa noon, at buong buhay kong mag-isa. Nabawi ni Marian ang kamalayan pagkatapos makinig sa mga salita ni Justin. Ang kanyang titig na nagdadala ng masalimuot na emosyon ay sumalubong kay Justin. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi habang ang kanyang mga pisngi ay naging pinkish. Maliwanag, ang mga bagay tulad ng kapalaran at tadhana ay nagpahiya sa kanya tungkol dito, ngunit sa parehong oras, naisip niya na ito ay matamis. Nalungkot si Lucille matapos marinig ang sinabi ni Rebecca. Talagang nakatadhana sina Brother Gibson at Elder Sister na magkasama. Hindi nagtagal, naalala ni Rebecca ang kanyang alaala habang sinabi niya, mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ako ay ikinasal sa angkan ng Gibson, habang si Selena ay ikinasal sa ama ni Marian. Dahil ang Central ay napakalayo mula sa Stonegate, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong bumisita, bukod pa sa personalidad ni Selena, kami ay naghiwalay sa bawat lumipas na taon, nabalitaan ko ang tungkol sa pagkamatay ni Selena sa bawat taon na lumipas. Na nagparamdam sa akin ng miserable sa mahabang panahon. Madam Garrison, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa nakaraan ni Inay? Sa aking alaala, uupo si Inay mag-isa sa balkonahe habang nakatingin siya sa malayo sa buong hapon nang walang sinasabi ni isang salita, sabi ni Marian habang medyo nahihiya siya. Ang kanyang nakakaawang tingin ay nagbunga ng pagkahabag.
Ngumiti ng kakaiba si Rebecca at sinabing, Marian, pagdating sa intimacy, magmumukha tayong masyadong malayo kung tatawagan mo akong Madam Garrison dahil matalik kaming magkaibigan ng nanay mo. At saka, hindi mo ako dapat tawaging Madam dahil kasal ka na kay Justin. Gayunpaman, kung nahihirapan kang tawagan ako ng ganyan, maaari mong sundan si Lucille at tawagan mo ako ng iyon. Ganitong paraan ng pagtawag. Paulit-ulit na sinemyasan ni Eunice si Marian sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Maliwanag, umaasa si Eunice na mapapabuti ni Marian ang kanyang relasyon sa kanyang biyenan. Bilang resulta, ang pagtawag sa kanya ng nanay ay pinakaangkop. Gayunpaman, tinawag ni Marian, Tita Garrison, habang nakangiti, tinatakasan ang kanyang kakulaitan. Susunod, saglit na binanggit ni Rebecca ang tungkol sa maraming nangyari sa nakaraan patungkol kay Selena. Tawa ng tawa ang apat na babae sa ilan sa mga ginawa ni Selena. Nalaman ni Maria na ang kanyang ina ay hindi nag-iisa sa buong buhay niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Rebecca na makibahagi sa maraming kaganapan, at nagtatag ng napakaraming mga orphanage sa buong taon. Naturally, mahusay siya sa pakikisalamuha. Kaya naman, madalas na maririnig ang mga halakhak sa bahay dahil sa presensya niya. Naramdaman ni Justin na may mali. Dahil ang kanyang ina ay matalik na kaibigan ng ina ni Marian, bakit hindi siya bumisita sa kanyang puntod at magbigay galang sa kanya paminsan-minsan, pagkatapos na pumanaw si Selena sa loob ng maraming taon. Bukod dito, gaano man siya kabisi pagkatapos magpakasal, walang dahilan para hindi niya makita ang ina ni Marian sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang mga tanong na ito na nasa isip ni Justin ay pangalawa, hindi banggitin na siya ay tamad na magtanong. Kinaiinisan lang niya na ang mga babaeng ito ay tinatrato ang paghahanda ng pagkain bilang oras para pag-usapan nila ang nakaraan. Pinanood ni Justin ang balita sa umaga at sa buong hapon na balita. Kung magpapatuloy ito, kailangan niyang panoorin muli ang balita sa umaga. Hoy, tapos na ba kayo? Gutom na ako. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Justin ang kanyang sarili. Sa kusina, sumagot si Yuna, Young Master, pasensya na po. Malapit na itong matapos. Ilabas na natin ang mga pinggan. Hindi nagtagal, ang apat na babae ay nagdala ng ilang pinggan mula sa kusina kasama ng mga mangkok at chopstick. Pagkalapag ng isang plato ng nilagang isda, kumunot ang noo niya at sinabing, Justin, ikaw lang ang lalaki sa bahay. Kahit hindi ka marunong magluto, matutulungan mo silang dalhin ang mga plato, hindi ba? Bakit mo hinahayaan si Yuna at ang iba pa na gawin ang lahat ng gawaing bahay? Isang ina na tinuturuan ang kanyang anak sa pinakadalisay nitong anyo. Naranasan niya ang iba't ibang paghihirap sa buhay, siya ay isang makatwirang tao. Bagamat ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala kay Justin, gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya upang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang kanyang ina. Kasabay nito, hindi niya naisip na ang pagsunod kay Justin sa lahat ng paraan ay ang tamang paraan para mabayaran siya. Umaasa siya na magagawa niyang mas mabuting karakter si Justin para magmana ng clan. Hindi bababasa, nagawa niyang makita ang ilang mga isyu sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa pananatili sa bahay ng higit sa 3 araw. Halimbawa, ang bahay, ang kotse, at lahat ng iba pa ay kay Marian. So kawawa naman ang kaawa-awa kong anak. Gayun din, malinaw na natutulog sina Justin at Marian sa magkaibang silid. Bagamat hindi niya masabi kung may mga aktibidad ba sila sa gabi o wala, alam niyang hindi sila ang tipo ng mag-asawa na magdamag sa isa't isa. Natutulog sila sa magkahiwalay na kwarto sa ganitong edad. Maaaring may mali sa pagitan nila, naisip ni Rebecca. Madaling masabi ni Rebecca na si Marian ay hindi nasisiyahan sa walang pakialam na saloobin ni Justin. Ang kanyang katamarin, casual, paminsan-minsang kabastusan, at walang katotohanang pag-iisip ay tiyak na hindi mga katangiang gusto ng isang babaeng tulad ni Marian. Ni hindi niya matanggap ang ugali nito kung minsan ay ina niya. Bilang resulta, bago kumilos si Marian, naramdaman ni Rebecca na kailangan niyang ayusin ang masasamang ugali ng kanyang anak, sa pag-asang gawin itong isang lalaking tunay na makapagmamalaki sa harap ni Marian.
Bagamat naiintindihan niya ang dapat niyang gawin, may bahagi sa kanya na ayaw pilitin si Justin na gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. Walang ginagawa ang mga magulang para saktan o bigyan ng pagdurusa ang kanilang mga anak. Gusto ni Rebecca na mamuhay si Justin ng magandang buhay sa pagtatapos ng araw. Pagkatapos makinig sa lecture ni Rebecca, napakamot sa likod ng ulo ni Justin. Hindi siya karaniwang gumagawa ng gawaing bahay. Mula nang lumipat sa bahay na ito, inalagaan ni Yuna ang lahat, kaya hindi niya naisip na dapat siyang tumulong. Hindi siya nagalit matapos na ireklamo ni Rebecca, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang puso. Namumula, ngumiti siya habang tumatakbo papunta sa kusina para bitbitin ang dalawang pinakamainit na plato. Hindi inaasahan ni Maria na magiging masunurin si Justin kay Rebecca. Ito ay isang bagay na noon pa niya gustong hilingin kay Justin na tumulong, ngunit hindi niya inaasahan na pakikinggan siya ni Justin. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rebecca, para lamang makita na si Rebecca ay nakatingin din sa kanya. Nagsalubong ang mga tingin ng dalawang babae. Kinindatan ni Rebecca si Marian. Mabilis na ibinaba ni Marian ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng hiya dahil alam ni Rebecca ang iniisip niya. Gayunpaman, isang bahagyang ngiti ang makikita sa gilid ng kanyang mga labi. 377. Sa tanghalian, napansin ni Justin na ang malaking mangkok ng sopas, na karaniwan niyang ginagamit, ay hindi inilabas. Dahil siya ay walang kabusugan, mahilig siyang lumunok ng maraming pagkain sa isang pagkakataon. Bilang resulta, inutusan niya si Yuna na maghanda ng sobrang laking mangkok ng sopas upang i-accommodate para sa kanyang estilo ng pagkain. Napansin ni Yuna na hinahanap ni Justin ang mangkok. Nakangiting sinabi niya, "Young master, sinabi ni Madam Garrison na hindi ka na pinapayagang gumamit ng soup bowl para kumain." "Ah, bakit?" Tumingin si Justin kay Rebecca. "Hindi ba masyado akong pinaghihigpitan ng nanay ko?" Umubo si Rebecca para malinisan ang kanyang lalamunan. "Bagamat nasa bahay tayo, hindi ka pa rin dapat kumain ng ganoon kabilis, hindi maaagaw ang pagkain mo, at hindi ito mawawala. Isa pa, nagiging sanhi ka ng napakalaking kaguluhan sa tuwing kakain ka. Alam kong nakasanayan mo ng kumain ng ganito, ngunit ang mga batang babae na sina Marian at Lucille ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa panunood sa iyo na kumain na parang baliw na boses. Kung ano ang nararamdaman nila." Ngumiti ng mapait si Justin. Tinanong niya si Lucille, "Lucille, maging tapat ka sa akin. Nakakaapekto ba sa iyong gana ang paraan ng pagkain ko?" Si Lucille ay isang matapat na babae, kaya hindi siya magsisinungaling. Habang nauutal saglit, mahina niyang sinabi, "Sa totoo lang, hindi naman ito napakalaking problema. Nang tingnan ko si Brother Gibson na kumakain, naiisip ko pa rin na masarap ang pagkain. Pero bago pa man ako magsimulang kumain, mabubusog na ako sa pagtingin mo lang kung paano ka kumain." Agad na napahiya si Justin. Hindi niya talaga alam na nagbigay siya ng ganoong impresyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marian, para lamang makakita ng hindi itanong ako na ekspresyon. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang gawi sa pagkain ay talagang hindi nararapat. Kung gayon, paano naman ang isang bahagyang mas malaking mangkok? Ang mangkok na ito ay napakaliit. Ito ay maaari lamang maglaman ng ilang subo ng kanin, malungkot na sabi ni Justin kay Rebecca habang hawak niya ang mangkok na kasing laki ng palad. Malakas na umiling si Rebecca. Sa seryosong tono, sinabi niya, "Hindi, maaari mong i-refill ang kanin kung kailangan mo pa. Ginagamit ng lahat ang ganitong uri ng mangkok upang kumain. Bagaman ikaw lang ang lalaki sa bahay, hindi ka exception. Young master, tutulungan lang kitang mapuno muli ang iyong kanin kapag natapos mo na. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang mapuno pa ng ilang beses," nakangiting sabi ni Yuna. "Wang Ma, huwag mo siyang sanayin sa iyong layaw. Paano niya magagawa ang isang elder na pagsilbihan siya habang kumakain?" Agad na pinigilan ni Rebecca si Yuna na gawin iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang sitwasyon. Hindi siya nagsundo ng isang ina sa bahay, ngunit kumuha ng isang guro sa pagdidisiplina, sa halip upang iwasto ang kanyang mga paraan.
Hindi man ito masyadong abala, hindi pa rin siya sanay sa maraming bagay. Sa wakas, nagpout siya at ginamit ang maliit na mangkok para kumain kasama ang iba. Natuwa si Rebecca nang makitang tumigil si Justin sa pagsasalita tungkol sa mga mangkok. Napangiti siya nang makitang hindi komportableng kumakain si Justin bago kinurot ang ilang gulay para kay Justin gamit ang kanyang chopstick. Mainit na tumingin sa kanya, sinabi ni Rebecca, magkaroon ng mas maraming gulay sa panahon ng taglamig. Ang iyong tiyan at balat ay makikinabang mula dito. Huwag lamang manatili sa pagkain ng karne. Bagamat hindi ka mataba, kailangan mo pa ring tiyakin na ang iyong dieta ay balanse. Tumango si Justin. Kahit na kumakain siya ng masasarap na pagkain na inihanda ng apat ay walang lasa sa kanya. Masyado siyang focused sa mga iniisip niya. Sa pagkakaroon ng higit sa 20 taon nang nakapag-iisa, walang nagturo sa kanya ng mga bagay na tulad ng kung ano ang balanseng dieta. Walang kamalay-malay, medyo nalungkot si Justin ngunit nasiyahan sa parehong oras. Nakaramdam ng inggit si Maria nang masaksihan niya ang maliliit na aksyon sa pagitan ni Justin at ang kanyang ina. Bagamat wala siyang mga magulang sa tabi niya noon, lumitaw si Rebecca na determinadong bumawi sa kanyang kawalan sa nakaraan. Sa kabilang banda, bagamat si Marian ay mahal ng kanyang lola noong bata pa siya, siya ay labis na nag-iisa. Sa sandaling ito, muling kinurot ni Rebecca ang ilang mga gulay, ngunit inilagay ito sa mangkok ni Marian. Binigyan niya ng mainit na tingin si Marian na may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Ito ang kailangan kong gawin. Kung gusto kong pretuhin ng maayos ang aking anak, hindi ko mapapansin ang aking manugang, sabi ni Rebecca sa paraang kalahating biro. Parehong tumango sina Yuna at Lucille, na para bang lubos silang sumang-ayon kay Rebecca, habang ang mukha at tenga ni Marian ay namula ng husto na gusto niyang maghanap ng butas na mapagtatagwan. Bakit parang alam niya lagi ang iniisip ko? Tuwang-tuwa si Justin na makita ang kasalukuyang mahiyain na pag-uugali ni Marian. Mula nang dumating ang kanyang ina, tila naging mas emosyonal si Marian. Hindi niya alam kung taktika ba ito para makuha ang mabuting panig ng kanyang biyenan, o talagang nag-enjoy siyang makipag-ugnayan kay Rebecca. Alinmang paraan, ito ay isang magandang bagay na si Marian ay naging mas nakikiramay. Pagkatapos kumain, sa ilalim ng pangangasiwa ni Rebecca, tumulong si Justin na dalhin ang mga plato pabalik sa kusina. Sa kabutihang palad, si Rebecca ay nag-aatubili na gawin siyang maghugas ng pinggan. Bilang resulta, nagawa ni Justin na makaligtas sa trahedya. Dahil lapit na ang Lunar New Year's Eve, naramdaman nilang oras na para sa ilang pamimili para ipagdiwang ang pagdating ng bagong taon. Bagamat ang mayamang pamilya ay hindi nagkukulang sa pagkain, inumin, o anumang pangangailangan, may ilang bagay pa rin ang kailangan bilhin. Halimbawa, paputok. Noong nakaraan, mula nang pumanaw ang matandang CEO, sina Marian at Yuna lang ang nasa bahay, kaya wala silang pakialam sa mga festival. Gayunpaman, hindi lamang nagpakasal si Marian sa taong ito, nakakuha pa siya ng kapatid na si Lucille at biyenang si Rebecca. Natural, kailangan nilang ipagdiwang ng maayos ang pagdiriwang. Kaya pagkatapos ng hapunan, si Justin na ang tanging tao, ay pinapunta upang bumili ng mga paputok. Gayunpaman, natakot si Rebecca na si Justin ay masyadong walang ingat sa kanyang mga desisyon na hindi niya pipiliin ng tama ang mga paputok, kaya hinayaan niya si Lucille na may mataas na inaasahan na sumama sa kanya. Nakaramdam ng emosyonal si Marian habang pinapanood niya si Justin na papaalis kasama si Lucille. Sa mga oras na ito noong nakaraang taon, ang bahay ay tahimik at malungkot. Kami lang ni Yuna ang nandito. Kahit gaano pa ako kay Oman, parang hindi ko kayang punan ang kalungkutan sa puso ko. Gayunpaman, pagkaraan ng isang taon, sa wakas ay naramdaman ko ang gayong pagpapayaman at init, naisip ni Marian. Nagbago ang lahat simula noong dumating ang lalaking iyon. Habang si Marian ay nahuhulog sa kanyang iniisip, isang ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mga labi. Marian, anong niningiti-ngiti mo? Tanong ni Rebecca habang binibigyan niya ng masamang tingin si Marian. Hindi alam ni Marian kung gaano na siya katagal nakatayo doon. Natakot si Marian. Lumingon siya para sa wakas ay kilalanin kung sino ang nagsasalita, bago tinapik ang kanyang dibdib.
Nakangiting sabi niya, Tita Garrison, tinakot mo ako. Bakit kita matatakot? Kung may mangyaring masama sa iyo, ang sanggol na nakuha ko sa wakas ay maaaring itapon ako, malungkot na sabi ni Rebecca. Alam ni Maria na tinukso na naman siya, kaya umakto siya na parang wala siyang narinig. Nadama ni Rebecca na ang kanyang manugang na babae kung minsan ay talagang hindi nag-abala na aliwin siya, ngunit bahagyang gumaling siya kapag naisip niya ang karaniwang lamig na ibinibigay ni Marian kay Justin. Bumantong hininga, nagtanong si Rebecca, Marian, libre ka ba ngayon? Oo, wala akong masyadong gagawin sa mga araw na ito sa bagong taon, sabi ni Marian. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa itaas. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi ni Rebecca. Hindi nagtanong si Marian kung ano ang gustong ipakita sa kanya ni Rebecca. Masunurin niyang sinundan siya sa itaas at pumasok sa silid ni Rebecca. Ang silid ni Rebecca ay espesyal na inayos ni Yuna. Ang kama at iba pang kasangkapan ay laging kumpleto. Si Marian ay may mas maraming pera kaysa sa posibleng gastusin niya, kaya kahit na ang karaniwang walang laman na mga silid ay mayroong lahat ng kasangkapang kakailanganin ng isang tao, na ginagawang madali para sa mga bisita na manatili. Naglakad si Rebecca patungo sa bedside table at yumuko para buhati ang isang maliit, handmade bamboo basket bago ito kinuha para kay Marian. Ito ay kinusat ni Marian ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ipapakita sa kanya ang ganoong bagay. Mga kagamitan sa pagniniting ang mga ito, nakangiting sabi ni Rebecca. Hinayla si Marian gamit ang isang kamay, lumakad siya patungo sa gilid ng kanyang kama at naglabas ng kalahating kumpleto, mapusyaw na gray na scarf mula sa basket. Habang hinawakan niya ang katsimir, sinabi niya ng may kasiyahan, ito ang scarf na binalak kong gawin para kay Justin. Sa kasamaang palad, simple lang ang alam ko. Kinalawang ang mga kasanayan ko. Hiniling ko kay Yuna na kunin ito para sa akin. Hindi nagsusuot ng maraming patong ng damit si Justin sa malamig na panahon, kaya naisipan kong gawin ito para sa kanya. Bagamat alam kong natatakot ako sa mga tao at hindi ako dapat hawakan ng ordinaryong temperatura. Ang aking sarili ay bumalik mula sa paggawa sa kanya ng isang scarf hindi para sa kanya na panatilihing mainit ang kanyang sarili, ngunit kumilos bilang isang hindi karapat-dapat na pagtubos para sa aking sarili marahil. Tahimik na nakinig si Marian sa pagsasalita ni Rebecca. Tiningnan niya ang natitirang malaking halaga ng lana, pagkatapos ay ang kalahating kumpletong scarf. Tiyak na nagtatrabaho siya sa ilalim ng takip ng gabi sa nakalipas na 3 araw, naisip ni Marian. Marian, pagkatapos kong gawin ang scarf na ito, maaari mo bang ipangako ko sa akin na ihahatid ito kay Justin at isusuot ito para sa kanya? Natigilan si Marian sa biglaang kahilingan ni Rebecca. Hindi niya maintindihan kung para saan iyon. Huwag kang makaramdam ng kakaiba tungkol dito. Sabihin mo lang na ikaw ang gumawa nito, nakangiting sabi ni Rebecca. Ngunit, hindi ito Hindi siya maniniwala sa iyo. Hindi napigilan ni Rebecca na umiling. Foolish child, trust me, si Justin ay tiyak na hindi maniniwala na nagawa mo ito. Malalaman niya na ako ang gumawa nito sa halip. Gayunpaman, mas madali para sa kanya na tanggapin ito kung ipapasa ko ito sa kanya sa pamamagitan mo. At saka, umaasa rin ako na maaari mong ibalot ang scarf na ito sa kanyang leeg bilang asawa ni Justin. Bumaho ang kalituhan sa mga mata ni Marian. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang naunawaan kung anong mensahe ang sinusubukang iparating ni Rebecca. Hindi lang gusto ni Garrison Chuahua na malaman ni Justin kung gaano niya siya kamahal, gusto lang niyang sabihin kay Marian na siya lang ang ina ni Justin, ang makakasama niya hanggang sa katapusan ng panahon ay ang kanyang asawa. Ang kanyang mabuting hangarin ay hindi kailangang sabihin ng tahasan upang maunawaan. Marian, bagamat hindi ko alam kung bakit, alam kong may maliit na agwat sa pagitan ninyo ni Justin. Hindi ko pipilitin na tanggapin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Sa paningin ko, anak ko siya, samantalang anak kayo ni Selena. Para sa akin, pareho kayong mga anak ko. Hindi ako kikilos bilang isang hindi makatwirang biyenan. Matagal nang kumbinsido si Marian. Kaya naman, tumanggo siya bilang pagsang-ayon.
Isang ngiti ang pinakawalan ni Rebecca. Napakamasunurin mong bata. Gusto mo bang matuto ng karayom? Bagamat alam ko lang ang ilan sa mga pangunahing kaalaman, ito ay higit pa sa sapat upang mabuhay. Pwede bang? Matutunan ko rin ito. Biglang nakaramdam ng kilabot si Marian. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang dalaga pa, at ang uri na may tradisyonal na pag-iisip. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa pagbuberde noon. Nang biglang mag-alok si Rebecca na magturo, siya ay lubhang interesado. Siyempre, maaari kang gumawa ng vest para sa kanya sa susunod na taon kapag alam mo na kung paano ito gawin, payo ni Rebecca. Napanguso si Marian habang iniisip, walang paraan na nagniniting ako ng damit para sa masamang tao na iyon. Ngunit hindi nagtagal, nainip siya at nagtanong, ano? Ano ang una kong gagawin? 378. Pinalamutian ng mga makikinang na ilaw ang bawat sulok ng isang palengke sa Stonegate. Paikot-ikot sa mga tao, makikita ang kaligayahan sa mga mukha ng mga tao doon. Paminsan-minsan, ang mga dayuhang mga ngalakal na hindi umuwi para sa bagong taon ay makikitang lumalaban sa kanilang pagod sa pag-asang kumita ng dagdag na pera sa bisperas ng bagong taon. Mga sigawan at tunog ng loudspeaker bilang karagdagan sa mabilis na musikang tumutugtog sa background at ang nagdaldal na karamihan ay ginawa ang buong palengke bilang isang hindi kapani-paniwalang masayang lugar. Hindi inaasahan ni Lucille na dadalhin siya ni Justin sa ganoong lugar para kumuha ng mga paputok. Akala niya ay dadalhin siya sa isang tindahan na dalubhasa sa paputok. Gayunpaman, dahil hindi siya pamilyar sa mga bagay na tulad nito, sinundan niya si Justin saan man siya pumunta. Naglakad si Justin sa harap habang si Lucille ay nakasunod sa likuran. Dahil sa mga hiyawan at ingay sa paligid ay natakot siyang lumayo ng napakalayo kay Justin, sa takot na mawala. Siya ay nanirahan sa tahimik na mga bundok mula pagkabata. Kakaiba at kaba ang naramdaman ni Lucille nang makita ang napakaraming tao na nagtitipon. Nang makita niya ang maliliit na palamuti ng bagong taon na may mga nobelang disenyo, o ilang mga cute na maliliit na regalo, hindi niya napigilan ang sarili na tumigil. Ang medyo batang babae ay titingin sa mga bagay sa loob ng ilang segundo bago nag-aatubili na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Justin. Nakangiting tumalikod si Justin bago sinabing, maglalakad tayo sa parehong kalsada para bumalik sa kotse. Bibili ako ng lahat ng gusto mo para sa iyo. Huwag mo muna silang tingnan sa ngayon. Babalik tayo pagkatapos makuha ang mga paputok. Hindi inaasahan ni Lucille na mapapansin ni Justin ang kanyang mga kilos. Masaya siyang tumango habang namumula siya nang marinig niyang makukuha niya ang mga bagay na iyon. Sa totoo lang, hindi alam ni Justin kung anong uri ng paputok ang makukuha. Dahil siya ay nakatira sa isang baybay na tirahan, tiyak na siya ang magpapasiklab ng apoy kung siya ay makakuha ng isang napakalakas, na sa halip ay nakakainip at walang kahulugan. Gayunpaman, kung bumili siya ng mga hindi kapani-paniwala, hindi ito magiging maganda. Paulit-ulit na nag-isip si Justin. Sa wakas, siya ay nanirahan sa pagbili ng parehong malaki at maliit na sukat. Dinala si Lucille sa isang malaking tindahan na medyo masaya, tumingin si Justin sa kaliwa at kanan, at pumili ng isang malaking kahon ng mga paputok na naglalaman ng 88 stick bago basta-basta magbayad. Ang may-ari ng tindahan ay isang mabait at matabang babae. Tinanong niya si Justin kung kailangan niya ng tulong sa pagdadala ng kahon, dahil tiyak na hindi ito magaan, ngunit tinanggihan ni Justin ang kanyang alok na tumulong. Lumakad pasulong si Lucille na may walang muwang na tingin. Tinanong niya, Brother Gibson, gusto mo bang dalhin ko ito? Kakayanin ko ito, para mapalaya ka nito para sa iba pang mga bagay. Si Lucille ay nag-practice ng martial arts mula pa noong bata pa. Maaaring hindi makayanan ng ibang mga babae ang bigat, ngunit ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kumunat ang noo ni Justin. Bakit mo gagawin ito? Pumunta sa tindahan sa tapat natin, at hilingin sa iyong lolo na magpadala sa amin ng 2 gwardya. Lolo. Nagulat si Lucille.
Lumingon siya at napansin si Zachary sa kanyang casual na suot kasama ang kanyang kasamang gray robe na talagang nakatayo sa tindahan ng porselana, pumipili ng mga produkto tulad ng mga ordinaryong customer. Nakita ni Zachary ang nagulat na hitsura ni Lucille, at alam niyang sa wakas ay nagpa siya si Justin na huwag pansinin siya. Nakangiting mapait, dinala niya si gray robe at dalawa pang gwardya bago lumapit sa tindahan ng paputok. Sa katunayan, sa pagtungtong sa palengke, paminsan-minsan ay lumilitaw sila sa paligid ni Justin. Batay sa kanyang kakayahan, tiyak na napansin niya ang kanilang presensya mula pa noong una. Gayunpaman, hindi alam ni Zachary kung bakit sinadyang kumilos ng walang kamalay-malay si Justin. Si Zachary ay isang elder kung tutuusin, at isang mataas na ranggo na opisyal upang magbot. Noong una ay umaasa siyang lalapitin siya ni Justin para makipag-usap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Justin ang tungkol sa kanya, at hinayaan silang gumala-gala ng napakatagal bago nagpas siyang harapin sila. Anak, proud ka talaga. Akala ko dadalhin mo ang apo ko at aalis nang hindi kami inaaliw, walang magawang sabi ni Zachary sa kawalan ng kasiyahan. Lolo, kinakabahang bati ni Lucille habang nakayuko ang ulo. Nang malaman kung ano ang ginawa ni Zachary noon, wala siyang lakas ng loob na kausapin si Zachary, dahil natatakot siyang magalit ang kanyang lola na si Abbas Morgana. Tumingin si Zachary sa kanyang apo na mukhang natatakot. Magiliw niyang itinanong, Lucille, naasanay ka na bang manirahan sa bahay ng iyong nakatatandang kapatid na babae? Oo, maganda ang pakikitungo sa akin ni elder sister, mahinang sagot ni Lucille. Magaling kung ganoon. Huwag mong hayaang masira ang relasyon ninyo bilang magkapatid dahil sa lolo mo. Uye, alam ba ni Marian ang iyong pagkatao? Tanong ni Zachary dahil sa pag-aalala. Nag-alinlangan sandali si Lucille. Mukhang alam na niya. Pero hindi ako sigurado. Dapat ay nalaman na niya ito. Talaga. Bamantong hininga si Zachary. Nakakayang tanggapin ka ni Marian bilang kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi ako kailanman tinatrato bilang kanyang lolo. Masyadong siguro akong nagdulot ng pinsala sa kanya. Walang pakialam, sinabi ni Justin, tigilan mo na ang pag-uusap tungkol sa walang kaparerekan. Tulungan mo akong dalhin ang aking mga paputok. Mukhang inis si Zachary. Ganito ka ba makipag-usap sa mga matatanda? Bakit ko naman dadalhin ang mga paputok na binili mo para sa iyong sarili? Hilhin din mo ang iyong mga bantay na tumulong. Kailangan ko pang dalhin ang iyong mahal na apo upang bumili ng mga gamit. Gusto mo bang malungkot si Lucille dahil sa kanyang lolo na bihira niyang makilala? Tanong ni Justin sa pilyong paraan. Ikaw. Sinulyapan ni Zachary ang nakakaawang Lucille na mukhang problemado. Bamantong hininga, inutusan niya ang kanyang mga bantay na dalhin ang mga paputok palayo kay Justin. Mukhang nasisiyahan si Justin. Kumakaway ang kanyang kamay, hiniling niya kay Lucille na sundan siya. Kumunat ang noo ni Zachary at nagtanong, aalis ka ba ng ganito? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit kita hinanap? Nagkibit balikat si Justin. Hindi ko na kailangang malaman kung hindi mo babanggitin. Nadismaya si Zachary. Maliwanag na gusto ni Justin na ibaba ang kanyang pride. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil talagang kailangan niya ang tulong ni Justin. Sa wakas, bamantong hininga si Zachary at nagsabi, pumunta ako para ipaalam sa iyo na darating sila sa gabi ng ikalawang araw ng Zenaiken New Year. Tumango lang si Justin. Sige. Isasama ko si Lucille kung wala ka ng gustong sabihin. Ganyan ka na ba, Katie? Wala. Hindi mo ba gustong malaman kung ilan sa kanila ang dumating, sino sila, at anong mga paghahanda ang dapat mong gawin? Naiinip na tanong ni Zachary. Maluwag na ngumiti si Justin. Trabaho mo yan. Pupunta lang ako dyan para mag-scout. Huwag mong ipagkamali ang posisyon ko sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas ni Justin si Lucille mula sa tindahan ng paputok nang hindi lumingon, hindi pinapansin si Zachary na labis na asar. Payo ni Grey Robe, Master, kung gusto ni Justin na malaman ang sitwasyon, tiyak na makukuha niya ang impormasyon mula sa Sea Eagles. Umiiwas lang siya sa gulo ngayon. Halatang mababa ang tingin niya sa akin.
Kung hindi siya kikilos, makikita ko kung paano niya haharapin ang mga tao ng Sandstorm kapag dumating na sila, seryosong sabi ni Zachary. Ayon sa mga pinakahuling ulat, ang pinuno ng Sandstorm ay kasangkot din sa planong ito. Ang taong nag-iisang bumuo ng pangkat na ito ay tiyak na hindi nagpapabeya. Mukhang problemado rin si Grey Robe. Habang ang bansa ay patuloy na lumalawak sa lahat ng mga taon na ito, kasabay nito ay dumarami ang mga kalaban natin. Nagtataka ako kung gaano pa tayo kakayanin ng Red Flame Iron Brigade. Si Zachary ay mukhang distressed habang ang kanyang tingin ay kakaiba. Sa kabilang banda, dinala ni Justin si Lucille sa daan na kanilang pinanggalingan. Hinayaan ni Justin si Lucille na pumili ng anumang gusto niya. Dahil hindi siya naglabas ng pera, lahat ay binayaran ni Justin. Kuya Gibson, ibabalik ko sa iyo ang pera kapag nakauwi na ako, seryosong sabi ni Lucille habang namumula siya. Tumigil ka na sa kalokohan. Kahit na hindi ako kasing yaman ng iyong nakatatandang kapatid na babae, ang pagbili ng maliliit na regalo para sa aking nakababatang kapatid na babae ay hindi problema para sa akin, nakangiting sabi ni Justin. Ngumisi si Lucille. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaunting panghihina ng loob, ngunit nagpakawala pa rin ng matamis na ngiti sa labas. Pagbalik ng dalawa sa paradahan ng sasakyan, isang matangkad na babae na nakasuot ng puting down jacket kasama ang itim at masikip na pantalon ang naglakad patungo sa kanilang direksyon. May hawak siyang shopping bag habang walang make-up sa mukha. Ang kanyang buhok ay itim na parang tinta, habang ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Pinkish ang mukha niya dahil sa malamig na hangin. Sa karamihan ng tao, siya ay lumitaw na malinaw at pino. Bahagyang nagulat si Justin. Parang may napansin din ang babaeng nasa harapan. Itinaas ang kanyang ulo, tumingin siya kay Justin bago ngumiti sa sobrang saya. Gayunpaman, nang makita niya ang babae sa tabi ni Justin na may matamis na ngiti, kaakit-akit na hitsura, at hubog na katawan, makikita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. 379. Awkward na ngumiti si Justin dahil alam niyang mali ang naisip ng babae. Habang naglalakad ay kinurot niya ng isang kamay ang pisngi ng babae. Little Thalia, iyon ay kay Marian at ng aking nakababatang kapatid na babae. Huwag masyadong mag-isip. Ang babaeng nag-iisang gumagala sa palengke ay walang iba kundi si Thalia. Matapos makinig sa paliwanag ni Justin, hindi niya alintana na krutin siya sa mukha. Nang lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanyang kaakit-akit na mga mata, nagtanong siya, younger sister. Oo, tinatawag siyang Lucille, ang nakababatang kapatid na babae ni Marian. Sumama siya sa akin para kumuha ng paputok. Binili ko rin siya ng ilang laruan na nagustuhan niya sa pagbabalik, sabi ni Justin. Sa wakas ay napansin ni Thalia na si Lucille ay tila umiiwas sa eye contact dahil sa kahihiyan. Pagkatapos ay palihim niyang sinulyapan si Justin, at napagpasyahan na si Lucille ay dapat na awkward matapos makita ang lapit sa pagitan nila ni Justin. Siniguro ni Thalia na mali ang naramdaman niya kanina. Umikot ang kanyang mga mata, ngumiti siya at sinabing, bakit mo ipinapaliwanag sa akin? Hindi naman siguro ako legal na asawa mo. Ang pagseselos ay mauuwi lang sa walang kabuluhan. Hindi ito maaaring seryosohin. Kung magsalita ka ulit ng ganito, hahampasin ko ang puwitan mo. Itinaas ni Justin ang kanyang braso habang ipinakita niya ang aksyon ng paghampas ng bot malapit sa likuran ni Thalia. Nahihiya, hinailan ni Thalia ang kanyang kamay pababa. Plano mo bang ipahiya ako sa kalye? Ikaw ang nag-alinlangan sa aking katapatan sa isang tao sa simula pa lang, sabi ni Justin bago nagpout. Inilibot ni Thalia ang kanyang mga mata. Sanay na siya sa makapal ang balat na pag-uugali ni Justin. Ang iyong isa, ay dapat ang numerator sa isang fraction, tama. Ano ang denominator kung gayon? Tanong ni Thalia na may mapanuksong ngiti. Tinapik ni Justin ang kanyang dibdib. Munting Thalia, ang iyong mga salita ay labis na nasaktan ang puso ko. Kung mayroon akong kutsilyo ngayon, sasutin ko ang aking puso upang ipakita sa iyo. Ito ngayon ay kasing pira-piraso ng palaman sa isang dumpling. Napakunot noo si Thalia nang pilit niyang hinaampas ang dibdib ni Justin. I hate you.
Pumunta ako dito ngayon para kumuha ng mga balat ng dumpling dahil gusto kong gumawa ng ilan para sa bagong taon. Bakit kailangan mong gawin itong tunog na nakakadiri? Napangiti si Justin. Nako, dumating si Little Thalia para kumuha ng mga balat ng dumpling. Hindi ko alam na nakakagawa ka ng dumplings. Pwede mo ba akong ipaghanda? Gusto ko lang kumain ng gawa mo. Humph! Hindi ka ba bumibili ng paninda para sa bagong taon para sa pamilya? Bakit kailangan mong magkaroon ng oras upang kainin ang dumplings na gagawin ko? Tanong ni Thalia habang nakapout. Mayroong 2 araw na natitira bago ang bagong taon, hindi ba? Pupunta ako sa bahay mo ngayong gabi, at pag-isipan ang iba pa mamaya. Sa palagay ko ay walang gumagawa ng dumplings sa bahay, nakangiting sabi ni Justin. Nauutal na sabi ni Thalia, oo, pupunta ka talaga para kainin sila. Siyempre, sabi ni Justin bago tumango. Sige, susubukan kong mag-iwan ng ilan sa kanila para sa iyo, sabi ni Thalia habang pinipigilan niya ang kanyang pagtawa. Ang bagay ay maaaring ituring na tapos na ngayon. Alam nilang dalawa na ito ay isang dahilan lamang para sa kainan sa panahon ng kapistahan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagturo nito ng tahasan. Nakita ni Lucille ang namumula na mukha ni Thalia nang masayang nakikipag-chat siya kay Justin. Hindi napigilan ni Lucille ang bahagyang panghihina ng loob. Mukhang napakaraming soulmate si Brother Gibson, pero talagang nakababatang kapatid lang niya ang Trato sa akin. Dahil hindi iniisip ni Justin na makipagtalik sa ibang babae sa kanyang harapan, masasabi ni Lucille na hindi kailanman naisip ni Justin kung magseselos siya o hindi. Gayunpaman, hindi ito ituturo ni Lucille pagkatapos umuwi. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa isang pamilyang namumuhay ng mapayapa. Habang pauwi, hindi napansin ni Justin ang komplikadong ekspresyon ng mukha ni Lucille. Iba pang mga babae ang kasalukuyang nasa isip niya. Bahagyang nalungkot si Justin nang makitang mag-isa ang malungkot na figure ni Thalia na gumagala sa palengke. Siya ay isang solong babae na nakatira sa labas ng kanyang bayan. Noong bisperas ng bagong taon kung saan 10,000 pamilya ang nagtitipon, siya, gayunpaman, ay kumakain ng mga pagkaing ginawa niya mismo. Kahit na kumakain siya ng kumukulong mainit na dumplings, maaaring malamig at malungkot pa rin ang kanyang puso. Para sa karamihan ng mga tao, ang mga paputok ay kahanga-hanga at nagninangas, ngunit sa mga mata ni Thalia, maaaring sila ay malungkot na plum blossom na namumulaklak sa lamig. Gayunpaman, hindi direktang maipahayag ni Justin ang kanyang awa para kay Thalia. Kaya, pinili niyang gamitin ang dahilan ng pagnanais na kainin ang dumplings na ginawa niya upang makasama siya sa panahon ng kapistahan. Si Thalia ay isang mapagmataas na babae. Hindi siya papayag na pumunta sa bahay ni Marian bilang matalik niyang kaibigan. Bilang resulta, dahil alam niya ang totoong intensyon ni Justin, hindi niya tinanggihan ang kahilingan nito, sa halip ay tinanggap niya ang kanyang mabuting kalooban bilang kasiyahan. Kung nangyari ito kay Thalia, paano naman si Roslyn na wala ring pamilyang makakasama sa bagong taon? Napaisip si Justin. Sa tuwing naiisip niya ang hanggal na babae na gusto lang ng 10 segundo ng kanyang oras paminsan-minsan, malalaman niya kung gaano siya katanga. Habang nag-iisip siya, naramdaman niya na dapat din siyang magkaroon ng New Year's dinner kasama si Roslyn pagkatapos pumunta sa lugar ni Thalia. Sa kabilang banda, si Melinda ay may sariling pamilya. Bagamat maaaring medyo malungkot siya, hindi siya magiging masyadong malungkot. Tungkol sa vixen na si Joyce, malabong masiraan ng loob siya dahil sa kanyang baliw na personalidad. Bukod dito, ang kanyang ama na si Roland Ann ay nasa tabi niya, kahit na hindi siya magaling. Ngayon na ang Ann Clan ay tumaas sa Stonegate bilang resulta ng pagkuha sa Brown Clan, isang grupo ng kanilang mga pamilya at kaibigan ang darating para sa festival. Dapat ay labis na inis ang isang Joyce. Habang iniisip ni Justin ang mga taong nakapaligid sa kanya, isang walang muwang na mukha ang sumilay sa kanyang isipan. Nagtataka ako kung ano ang mararanasan ng batang si Sheila sa bagong taon. 2 araw na lang ang itatagal ng pagdiriwang, habang tila dumarami ang mga gawaing kailangan niyang gawin.
Nainis si Justin, ngunit nakaramdam ng init sa kanyang puso sa parehong oras. Pagkarating sa bahay, dala ni Justin ang mga paputok sa garahe sa ilalim ng lupa dahil gagamitin lang ang mga ito sa bisperas ng bagong taon. Naglakad siya papunta sa sala at hindi mahanap si Marian. Saka siya umakyat sa hagdan para kumatok sa pinto ng study room. Sa pagkakaroon ng sensitibong pandinig, pagkatapos kumatok sa pinto, nakarinig siya ng mga kalabog na nagmumula sa loob ng silid. Ano ang sinusubukang itago ni Marian? Napaisip si Justin habang nakakunot ang noo. Binuksan ni Marian ang pinto na may hindi natural na ekspresyon. Malamig na tinanong niya, ano ito? Si Justin ay kumilos na parang wala siyang alam. Nako, iniisip ko kung kumusta na si Sheila habang nag-iisa siya ngayong bagong taon. Gusto mo bang bisitahin siya kasama ko? Lumitaw ang init sa mga mata ni Marian. Bigla niyang naramdaman na mukhang mas kaaya-aya si Justin. Oo, dapat talaga natin siyang bisitahin. Bibisita ako sa orphanage bukas kasama si Tita Garrison. Bakit hindi tayo magkita ni Sheila ngayong gabi? Ito. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo. Nangako ako sa isang tao na sabay tayong magdi-dinner mamaya. Napansin ni Marian ang kakaibang ngiti ni Justin. Hindi na kailangang sabihin, alam niyang nakikipag-date siya sa ibang babae. Agad na nawala ang init ng mga mata niya kanina. Pupunta tayo bukas. Wala ka namang date araw-araw di ba? Siyempre hindi, seryosong sabi ni Justin. Babalik ako sa loob kung wala ka ng kailangan, sabi ni Marian bago sinara ang pinto ng study room nang hindi hinintay ang sagot ni Justin. Si Justin ay natigilan sa labas ng pinto habang siya ay mukhang walang magawa. Pagkasara ng pinto, pilit na sinipa ni Marian ang lupa sa galit bago naglakad patungo sa study desk. Hinailan niya ang drawer upang tingnan ang sinulid at mga karayom sa pagniniting sa loob bilang karagdagan sa isang hindi kumpleto, kasing laki ng palad na tela na mukhang maluwag. Itinaas ni Marian ang achievement niya na inabot ng mahigit 2 oras para magawa niya. Walang gana niyang tinitigan ang piraso ng tela habang humihinga ng malalim. Walang kamalay-malay si Justin na bumalik sa sarili niyang silid na pinawi niya ang determinasyon ni Marian sa pag-aaral ng pananahi. Nakatuon siya sa pagtawag kay Joyce. Kung kailangan niyang pumili ng babaeng pinakaklingi, tiyak na si Joyce iyon. Gayunpaman, ang isa na pinakamagaan ang loob ay si Joyce din. Pagkatapos bumalik sa bansa mula sa Hokkaido, hindi nakipag-ugnayan si Joyce kay Justin. Ang babae ay maaaring ituring na uri na gagamit ng buong buhay niya para mahalin ang isang tao, ngunit lubos na babalewalay ng taong iyon hanggat gusto niyang gawin iyon. Gustong-gusto ni Justin ang gayong personalidad noon. Kung tutuusin, ang mga panandaliang kasiyahan lang naman ang kanyang hahabulin noon. Gayunpaman, nagbago ang mga panahon at ganoon din siya. Mabilis na nakakonekta ang tawag sa telepono. Mahal, sa wakas iniisip mo na rin ako, ang matamis na boses ni Joyce ay nanggaling sa telepono. Hoy, Little Vixen, sa tingin ko hindi mo rin ako natatawagan, tama ba? Malungkot na tanong ni Justin. Tumawa si Joyce. Ito ay dahil palagi kang kumikilos tulad ng isang cool na bayani. Pakiramdam ko na ang mga bayani ay dapat maging malamig at mapagmataas. Paano kung naiinis ka kapag kumapit ako sa iyo? Naghihiganti ka ba sa akin sa pag-iwan sa'yo ng halos 6 na buwan? Ngumiti ng mapait si Justin. Medyo, sabi ni Joyce sa isang pilyo ngunit seryosong paraan. May gustong ipaliwanag pa si Justin, ngunit isang ingay ang umalangaw-ngaw mula sa tagiliran ni Joyce. Nagmamadaling sinabi ni Joyce, Hubby, napakaraming kamag-anak sa bahay ko na hindi ko pa nakikita. Kailangan kong batiin ang mga bisita. Manigong bagong taon. May sorpresa ako sa iyo pagkatapos ng pista. Bye! Tinapos ni Joyce ang tawag, naiwan si Justin na nakatulala habang hawak ang kanyang telepono. Hindi pinansin kung ano ang sorpresa na binanggit niya, naramdaman ni Justin na kailangan niyang parusahan siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang puwitan sa susunod na pagkikita nila. Pagkatapos ay tumawag si Justin sa numero ni Melinda.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinagot ni Melinda ang tawag. Nagmamadali siya, nagtatanong, ano ang gusto mo? Nagluluto ako ngayon. Sabihin kung ano ang dapat mong sabihin at gawin itong mabilis. Natahimik si Justin. Sa pagbuka pa lang niya ng bibig niya para magsalita, may narinig na boses ng babae mula sa phone niya, Melinda, nasusunog na ang mga gulay. Bakit ka nagsasalita sa phone? Sige mom, papunta na ako. Beep. Napatulala si Justin. Hindi pa siya nakakapagsalita ng kalahating salita, ngunit ang kanyang tawag ay natapos ng ganoon na lamang. Wala na sa mood si Justin na tumawag sa telepono. Bibisitahin na lang niya ng personal si Roslyn mamaya. Kung siya ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang uri ng pagdiriwang kasama ang kanyang mga lalaki, at ang kanyang tawag ay natapos muli, hindi ba matutuyo ang kanyang mga luha bago siya umiyak? Pagkatapos magpalit ng isang set ng malinis na damit, binalak ni Justin na sabihin kina Rebecca at Yuna na lalabas siya. Sa pagbaba, makikita sina Marian at Lucille na nanunood ng 100 episode na Korean drama na magkasama, habang si Yuna ay nag-aatsara ng kung ano. Lumapit siya kay Yuna at sinabing, Yuna lalabas ako para sa hapunan ngayong gabi. Hindi mo na kailangang maghanda ng pagkain para sa akin. Bago siya sinagot ni Yuna, si Rebecca na naglalakad pababa ng hagdan ay nagtanong dahil sa curiosity, narito na ang bagong taon, bakit kumakain ka pa sa labas? May kasamahan ba? Saglit na nag-alinlangan si Justin bago sumagot, oo, ngunit hindi, ito ay isang taong mahalaga sa madaling salita. Magkakaroon ako ng maagang bagong taon na hapunan kasama siya. Bago nagtanong si Rebecca, walang emosyong sinabi ni Marian na nakaupo sa sofa, Tita Garrison, huwag mo na siyang tanungin. Pabayaan mo na lang siyang umalis kung sa tingin niya ay mahalaga ito. Walang alinlangang tumingin si Rebecca kay Marian na nagsalita sa malamig na tono, bago tumingin kay Justin na awkward na lumabas ng bahay. May iniisip siya. 380. Dahan daw ang itinulak ni Justin ang pinto bago pumasok sa bahay. Napuno ng amoy ng bagong luto ang bahay. May harina sa hapagkainan habang ang kusina ay puno ng singaw. Nakasuot ng apron, itinali ni Talia ang kanyang buhok na nakapusod. Abala siya sa kusina, mukhang may bahay. Napansin niya na pumasok si Justin sa bahay. Pinunasan ng pawis sa kanyang mga templo at noo, ngumiti siya at sinabing, ihahanda na ang pagkain sa loob ng kalahating oras. Si Justin ay hindi nagmamadali. Naglakad siya papunta sa kusina at tumayo sa likod ni Talia bago ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Nakayuko, bumulong siya sa tenga ni Talia, hindi pa ako gutom. Bakit hindi tayo mag-ehersisyo saglit bago kumain? Alam ni Talia kung ano ang gusto niyang gawin. Inabot niya ang kanyang braso sa likod para tapikin ang noo ni Justin. Stop fooling around. We can start eating after I make 2 more dishes. You can busy yourself by watching TV for now. Tiningnan ni Justin ang mga pinggan na nakalagay sa kabinet ng kusina. 6 hanggang 7 sila. Nagulat na tanong niya, bakit ang dami mong niluto? May dumplings pa mamaya. Paano natin tatapusin? Isang misteryosong ngiti ang pinakawala ni Talia. May mga bisitang darating mamaya. Wait lang. May mga bisita. Sino sila? Nalito si Justin. Kilala mo rin sila. Malalaman mo rin mamaya. Ayaw sagutin ni Talia ang kanyang mga tanong. Bago mahulaan ni Justin, kumatok ang pinto. Bilis, buksan mo ang pinto. Hinimok ni Talia si Justin. Nakaramdam ng kawalan ng lakas at pag-usisa, naglakad si Justin patungo sa pinto bago ito buksan. Kasama sa mga tao sa labas ang isang lalaking maganda ang katawan at isang maliit na kagandahan. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata upang matiyak na tama ang kanyang nakita. Bakit kayo nandito? Kuya Gibson, matagal nang hindi nagkikita. Masayang sabi ni Pamela. Tumawa rin si Sky Dragon. Haha, bakit hindi tayo nandito? Dahil nandito ka para sa isang libreng pagkain, nandito kami para sa eksaktong parehong dahilan din. Ang mga bisita ay si Pamela mula sa Dragon Group at Sky Dragon mula sa Group of 8. Bakit magkasama ang dalawang ito sa lugar ni Talia?
Napaisip si Justin. Nagdala si Talia ng ilang plato sa sala. Nakangiting sabi niya, Pamela, Sky Dragon, pumasok ka at mag-ayos ka na ng bahay. Ate Talia, tutulungan kita. Inilabas ni Pamela ang kanyang dila kay Justin bago tumakbo sa kusina para tulungan siya. Hindi pinabayaan ni Justin na umalis si Sky Dragon. Nakakunot ang noo niyang tanong, hindi pa ito isa pang panlilinlang na ginagawa mo, di ba? Niloko mo ako para tulungan ka sa Tibet noon. Saan ka punta ngayon? Walang magawa, sumagot si Sky Dragon, hindi sa ganoon. Ang patay na Broken Blade ang nagtaksil sa amin at nagplano ng pukana laban sa iyo. Hindi yun ang aming intensyon. At saka, pumunta kami sa Stonegate para lumahok sa labanan. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Pumunta ako dito para kumain kasama si Pamela dahil sa pagkakaibigan nila ni Miss Morris. Pagkakaibigan. Hindi mo ba alam na si Pamela ay nakikipag-ugnayan kay Miss Morris sa lahat ng oras na ito? Naguguluhan na tanong ni Sky Dragon. Talagang hindi alam ni Justin ang tungkol dito. Napatingin siya sa dalawang babae sa kusina na masayang nagkukwentuhan. Mukhang malapit silang magkaibigan. Si Talia ay nakikipag-ugnayan kay Pamela sa lahat ng oras na ito nang hindi ko nalalaman. Hindi pinapansin kung naiisip man niyang lokohin siya kanina, paano niya nagawang makipag-ugnayan kay Pamela pagkatapos. Sa paghusga lamang sa kung paano niya pinananatili ang isang malapit na relasyon kay Pamela, malinaw na ang likas na katangian ng kanyang pagpapatawad ay higit sa karamihan ng mga tao. Hindi katakataka na kaya niyang harapin ang mga kakumpetensya sa industriya ng madali. Naupo si Justin kasama si Sky Dragon sa sala at nakipag-usap tungkol sa kamakailang sitwasyon pagkatapos magbuhos ng 2 basong tubig. Nagtanong si Justin, bakit kasama mo si Pamela mag-isa dito? Nasaan ang iba pang miyembro ng Dragon Group? Ngumiti ng alanganin si Sky Dragon. Simula nang itanong mo ang tanong na ito. Ibig sabihin hindi mo pa nasasabi ang relasyon namin ni Pamela. Ano ang relasyon mo sa kanya? Hindi talaga masabi ni Justin. Kasalukuyan tayong mag-asawa. Sa wakas ay hindi napigilan ni Sky Dragon ang sarili na sabihin kay Justin. Mukha pa siyang tuwang-tuwa pagkatapos magtapat. Kumuha ng double take si Justin at halos iluwa ang tubig sa kanyang bibig. Ang Sky Dragon ay may napakalaking build at block face structure. Pagkatapos ay tiningnan ni Justin kung gaano kaliit ang figure ni Pamela. Hindi niya talaga inaasahan na magkakasama sila. Nang matapos ang pag-abala ng 2 babae sa kusina, punong-puno ng mga ulam ang hapagkainan, habang inilabas din ang 3 plato ng umuusok na mainit na dumplings. Sinabi ni Justin kay Pamela, anak, may mali ba sa iyong paningin? Bakit Sky Dragon ang pinili mo? Namula si Pamela habang sumulyap siya kay Sky Dragon sa isang mahiyaing paraan. Hindi ko rin alam. Sinabi ni Pamela na naramdaman niya na ako ay isang mabuti at tapat na tao, walang kahihiyang sabi ni Sky Dragon. Galit na kinurot ni Pamela ang braso ni Sky Dragon, at hindi siya pinayagang magpatuloy sa pagsasalita. Bilang ganti, hinawakan siya ni Sky Dragon sa kanyang mga bisig bago niyakap siya ng makapal ang balat. Nasaksihan ni Talia ang eksenang ito at nagsimulang tumawa. Pwede bang tumigil na kayong dalawa sa pagpapakita ng pagmamahal sa bahay ko? Naaasim na ako. Nagkwentuhan silang 4 habang kumakain. Noong una ay inakala ni Justin na siya ay kumakain kasama si Talia na nag-iisa, ngunit kahit papaano ay naging isang pagkain para salubungin ang 2 bihirang bisitang ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkalumbay. Matapos maalis ang pagkain, tinulungan ni Justin si Talia sa pamamagitan ng pagdala ng mga mangkok at plato pabalik sa kusina. Nang sa wakas ay nakapag-isa na sila, maingat na tinanong ni Talia si Justin, Hubby, hindi ka galit na nakipag-ugnayan ako kay Pamela, di ba? Bakit naman ako magagalit? Tanong ni Justin. Dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo ang tungkol dito, mahinang sabi ni Talia. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin kay Justin noong nakaraan, ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangang iulat ang kanyang personal na buhay dahil sa pagmamalaki. Tutal, nakausap lang niya si Pamela sa telepono noon.
Ngunit dahil pupunta si Pamela sa Stonegate ngayon at gusto siyang makita, ang hapunan na ito ay resulta ng palitan na iyon. Maluwag na ngumiti si Justin. Ayos lang basta wala kang nararamdamang anumang issue. Hindi ko kayang pangasiwaan ang iyong personal na buhay, hindi ba? Hindi ka maliit na babae sa pagtatapos ng araw. Sige. Ngumisi si Talia habang pinapakalma niya ang sarili. Dahil matagal na silang hindi nagkikita, maraming napag-usapan ang apat habang umiinom ng tsaa at kumakain ng mga tuyong prutas. Natutuwa si Justin sa panunokso sa Beauty and the Beast, Sky Dragon at Pamela. Una, mamumula si Pamela bilang resulta ng pagiging mahiyain, habang binubuli niya si Sky Dragon pagkatapos, bago tuluyang mabuli muli. Mabilis na lumipas ang oras sa kanilang pag-uusap. Nagkwentuhan sila hanggang alas 11 ng gabi. Sina Pamela at Sky Dragon ay nagplanong umalis dahil medyo gabi na. May mga seryosong bagay silang gagawin sa Stonegate kung tutuusin. Sa pag-uusap, iniiwasan ng dalawa mula sa Red Iron Fire Brigade na pag-usapan ang tungkol sa paghaharap ni Sandstorm at Brahma. Maliwanag, alam nila na wala sa mood si Justin na pag-usapan ito, habang umaasa silang walang napansin si Talia na kakaiba. Gayunpaman, nang gusto na nilang umalis, biglang lumabo ang mga ilaw sa bahay. Di nagtagal, ang lahat ng mga electronics sa bahay ay tumigil sa kanilang mga track. Power failure ba ito? Halos madilim na ang bahay. Ang paningin ni Justin ay hindi masyadong naapektuhan. Gayunpaman, naramdaman niya na hindi ito isang ordinaryong pagkawala ng kuryente. Walang kamalay-malay na lumipat si Talia patungo kay Justin. Malumanay na tanong niya, hindi naman problema sa mga power circuit, di ba? Bakit magkakaroon ng power failure sa taglamig? Ito ay hindi isang power failure. Sister Mo, tingnan mo. Ang mga ilaw mula sa lahat ng iba pang mga block ay patay na, ngunit ang sa amin ay namatay. Itinuro ni Pamela ang iba pang mga gusali sa labas ng bintana. Malabong naramdaman ni Justin na may mali. Nang makitang nakatayo sa may bintana sina Sky Dragon at Pamela, sumigaw siya, Sky Dragon. Pamela, bumaba ka. Kasunod ng kanyang sigaw, bago pa makapag-react sina Sky Dragon at Pamela, dalawang silhouette ang nahulog mula sa langit at huminto sa labas ng floor-to-ceiling na mga bintana ng bahay. Bang! 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 Pumatok ang mga baril sa labas ng bintana, habang ang mga bala ay marahas na tumagos sa bintana, diretso sa mga vest ni Sky Dragon at Pamela. Dahil pinaalahanan ni Justin, natigilan ang Sky Dragon na nagbigay daan sa kanya upang mabilis na mag-react sa sitwasyon, na nagsanay ng labanan sa loob ng maraming taon. Itinulak niya si Pamela pababa bago binantayan ang kanyang katawan. Bagamat kaya niyang iwasan ang mga bala, malinaw niyang nararamdaman na si Pamela na may katamtamang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi sana makakaiwas sa kanila. Kailangang protektahan ni Justin ang ganap na walang pagtatanggol at takot na si Talia. Kaya, sa sandaling lumitaw ang mga silhouette, niyakap niya si Talia bago tumakbo patungo sa isang medyo ligtas na sulok sa silid. Nang ibalik ni Justin ang kanyang ulo, si Sky Dragon na nagbabantay kay Pamela ay may dalawang bala na tumagos sa kanyang likod. Kuya Sky Dragon! Kuya Sky Dragon! Si Pamela na nakahawak sa sitwasyon ay natakot. Napansin niya na ang bibig ni Sky Dragon ay napuno ng mainit na dugo, ang ilan ay dumaloy mula sa kanyang mga labi. Sa gulat, nagsimula siyang humagulgol sa takot. Ang Sky Dragon ay nag-practice ng Shaolin Dragon Claws, hindi isang pamamaraan tulad ng Golden Bell Cocoon na maaaring magbigay ng mga kakayahan sa proteksyon. Dahil dito, sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay i-absorb ang pinsalang natamo. Ang dalawang bala na orihinal na patungo kay Pamela ay tumama sa kanyang mga organo, dahilan upang siya ay nasa zone ng panganib. Si Talia na inilayo ni Justin palayo sa panganib ay agad na namutla. Ang biglaang sakuna ay nagpanik at natakot sa kanya. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay hindi tumigil doon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.